Maaari na kayong makaupo. Kinukonsidera ko talaga ito na isang malaking pribilehiyo na makaparito sa gabing ito. Sa abot ng nalalaman ko, ito ang pinakaunang beses na kami po'y nakaparito sa Tampa para sa isang pagtitipon. Sa tuwin na nga'y, abot-abot ang pananabik ko na makaparito sa dako rito para mabisita kayo. Napakainam na lugar at napakainam din ng mga tao na aming tulad na lang ng mga nakakasalubong namin sa kalsada. At kami nga'y, sa tuwin na po iniisip ko na balang araw ay magkakaroon ng mainam na pagtitipon dito. At di pa katagalan, nung ipinaalam sa amin na makaparito, kaya't lagi naming ipinapanalangin at hinihintay talaga ang malaking pagkakataon na ito. Sa wakas ay dumating din. Ngayon kami hindi po kami magtatagal dito masyado, bali 4 na gabi lang at pati linggo ng hapon, at talaga pong ibinibigay namin ang bawat pagsisikap na magagawa namin para itaas si Jesus Kristo at makatulong na mapausad ang kanyang kaharian. Umaasa na sa pag-alis namin, ang bawat isa ay makatatanggap ng kapakinabangan, ang bawat iglesia na nakikilakip dito. At di lang yan, kundi kasama na rin ang lahat ng mga kaiglesiyahan sa buong bansa na sila man ay makinabang sa aming pamamalagi rito. At nakasisigurado ako na kami man ay makatatanggap ng malaking kapakinabangan sa pagbisita namin ito sa inyo, at sa pakikipag-usap sa inyo, at sa pangangaral sa inyo, at sa pananalangin kasama nyo. At naparito kami para masaksihan kung gaano pong karaming mga kaluluwa ang maaakay namin na sila'y maligtas patungo sa kaharian ng Diyos, at pagkatapos ay manalangin din para sa mga may sakit na may karamdaman at nangangailangan. Hindi po namin kinukuha ang lugar ng pagiging doktor, ayan nga, dahil di naman kami mga doktor. Ang amin lang sinasabi ay nananalangin kami para sa kanyang mga pasyente na pagalingin yun ng Diyos, at sa palagay ko ay maunawaan niya ng maluwag ng doktor. At kaya ngayon, ang sinisikap namin gawin sa malakihang mga gawain na ito ay ang dakilain si Jesus Kristo. At dito, sigurado po ako, na di ito para bang nakakasagasa kami ng kahit sino sa inyo sa pagsisikap namin na dakilain si Jesus Kristo, dahil yan mismo ang ipinunta natin sa dako rito. Ngayon, bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ay may lubos na pananabik na makita siya, na magkaroon ng kung anong paraan na makaugnay siya at makakuha ng malaking bahagi sa kanya, sampalatayanan pa siya ng lubos. At yan ang ating ipinunta rito para gawin, na magsama-sama para makita kung hindi ba't makakapagtulungan tayo ng sama-sama at sampalatayanan ang mga kasulatan para sa layunin na yan. Ngayon, sa mga kapatid ko rito sa mga ministro na sila po'y nakamayan ko na kanina, ako po'y tunay na nagagalak na makita ang grupo ng mga ministro na nagtaguyod ng malaking gawain na ito. At hindi po ako naparito para magdala ng kung anong bagay na bago, bagkus ay ang maihabi ko ang akin pong lambat sa lambat nila. Alam nyo, sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay gaya sa isang lalaki na kumuha ng lambat at nagpunta sa lawa at hinihagis ang lambat doon. At sa paghila niya sa lambat, ay nakahuli siya ng sari-sari sa lambat na ito. Ngayon, tayo mga mangingisda, siya nga, at napakarami talagang mga isda sa lawa na yon na nais ng Diyos. At kapag nahuli na ang pinakahuling isda, tapos na. Ngayon, di po natin alam kung kailan makukuha ang huling isda na yon mula doon. At ngayon, naparito po ako, ang isang lambat, sabihin na lang natin na kaya nitong abutin ng ganitong kalawak na talampakan. Yung isa namang lambat ay aabot ng ganitong kalawak na talampakan. Ngayon, kung paglalakipin natin ang ating mga lambat na magsama-sama, iahabi ko ang lambat ko sa lambat nila, mas malawak ang ating maaabot at marahil sa ganong paraan, ay maabot yung ilan na di natin kayang abutin kung di sa ganong paraan. Lahat po tayo'y naniniwala sa pagparito ng Panginoon, na ang pagparito niya ay nalalapit na. Naniniwala nga tayo na ito po'y nalalapit na talaga ngayon. Hindi lang natin alam kung anong oras ang pagdating niya. Sa ganito pong pagtingin, nais nga namin na ilagay ang bawat pagsisikap na nalalaman natin na magagawa para pausarin ang kaharian at kunin ang huling tao na yon na maililigtas patungo sa kaharian. At kapag ang huli ay nailigtas na, wala nang matitira pa kahit isa. Sapat na mismo ang bilang. At kapag ang huli na yon ay naakay na, kumpleto ng katawan ni Kristo, darating na po ang pag-agaw. At heto nga na nananabik tayo sa araw na yan, na tayo makaalis na sa dakong ito na kinalalagyan natin ngayon, dahil ito isang bahay peste talaga. Alam natin yan. Tadtad ng sakit, karamdaman at kabiguan at mga suliranin. At naku, sino ngang may gusto na manatili rito? Samantalang may mas mainam na dako na mapupuntahan naman. Kaya tayo nagsisumikap na ang bawat kaluluwa ay maligtas. Nang sa gayon, nakaparito na si Jesus. At hindi pa siya paparito hanggang sa huli na yon, nang pangalan ay naroon mismo sa aklat ng buhay na nailagay na roon bago pa man matatag ang mundo. Kaya't kapag ang pangalan na yon ay natawag na, yun na ang pinakahuli talaga. Siya'y pumarito para magtubos.
Pagpanumbalik, ang ibig sabihin ng magtubos ay magpanumbalik. At kapag nadala na niya ang huling iyon papasok, siya'y nakaupo sa kanan ng Diyos sa gabing ito. Ginaganap ang gawain ng tagapamagitan. At kapag ang huling kaluluwa na iyon ay naligtas na tinubos, at nakita na't kilala na ng Diyos bago pa matatag ang mundo, kapag ang huling kaluluwa na iyon ay naligtas na, yun ang magsasara sa aklat. Pagkatapos ay dadako roon ng kordero, kukunin ang aklat mula sa kanang kamay ng siyang nakaupo sa luklukan. Pagkatapos, siya'y darating na, paparito na siya sa lupa. Binubulay ko nga na ang Diyos ay maraming beses na tayo naliligalig at nagsisimula tayong mag-isip ng kung ano-ano. Bueno, siguro'y ganito yon at kinakailangan nating gawin ito ng ganito o gawin yun ng ganoon kaya. Wala nga tayong dapat gawin na kung ano roon. Kaya't gampanan lang natin ang ating bahagi na ipinapangunan niya sa atin na gampanan. Alalahanin niyo, walang bagay na walang layunin. Ang dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay may eksaktong pagkaalam na, bago pa matatag ang mundo, na tayo maupo sa dakong ito sa gabing ito. Yamang siya'y sa walang katapusan, ganun ngang alam niya. Kaya't di siya maaaring walang katapusan nang di nalalaman ang lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman ay alam na niya na ang pagtitipon na ito ay madadako rito. At kung tutuusin pa nga'y, siya mismo ang nagtalaga nito. Ako'y naniniwala na ganun nga, para makakaipa ng ilan patungo sa kanyang kaharian. Ang Diyos, hayan nga sa pasimula, siya'y Diyos na nag-iisa. Bueno, siya'y di pa nga Diyos kung tutuusin. Siya'y nag-iisang walang hanggan. Ang Diyos kasi, ang ibig sabihin kasi nitong English nating salita na Diyos ay pinagukulan ng pagsamba. At wala pa namang naroon noon para sumamba sa Kanya. Siya'y mag-isang kusang mabubuhay ng walang hanggan. Elohim, kaya't wala pang naroon para sumamba sa Kanya, kaya siya'y itinuturing na nag-iisa't dakilang walang hanggan. Pero naroon na sa Kanya noon ang mga katangian. At kapag sinabing katangian, ito'y mga kaisipan. Katulad na lang sa sarili nyo na kailangan nyong mag-isip bago nyo salitain. Pagkatapos, kapag nasalita nyo na, ito'y nagiging salita na. At kaya, siya ang walang hanggan. At naroon na sa Kanya ang mga katangian. At sinalita niya yon, at yun ang salita. At ang salita'y nagkaroon ng kahayagan. At sa pagkakaroon ng salita ng kahayagan, yun nga'y Diyos na nagiging material. At kaya, ang lahat ng bagay ay sakto sa panahon nito. Hindi natin kailangang ipag-alala ito. Kanya pong inaasikaso ang lahat. Di niya ahayaan na manaig sa Kanya ang kaaway niya. Hahayaan niya ang kaaway na gumawa ng ilang mga bagay para ipadpad ang mga tao sa tukso, para subukin ang kanyang anak at kung ano pa. Dahil ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang madisiplina ng Diyos at masubok. Kung kaya naman, hindi natin kayang tayuan ang pagdidisiplina, kaya't nagiging mga anak tayo sa labas at di anak gaya ng inaangkin lang natin. Kaya sa sanlinggo pong ito, sa buong sanlinggong ito na natitira, ilagak natin ang ating pananampalataya sa ganitong antas, gaya ng tunay na binhi ni Abraham, kung paano ba dapat tayo sampalatayanan natin ang Diyos. At pagkatapos ay ipapanalangin natin ang mga may sakit at gagawin natin ang lahat ng magagawa natin para makatulong. At pagkatapos sa paglabas natin, umaasa tayo na magkakaroon ng makalumang revival sa buong dako rito, ng mga tao ay kawan-kawan na magpupunta rito mula sa iba't ibang dako. Pupunuin ang mga simbahan at iba pa para sa makalumang revival. Lumaon na tayo mula sa isang dakilang revival nitong 15-16 na taon na ang nakararaan. Tayo po'y nagkaroon talaga ng dakilang mga pagtitipon. Naungusan nito ang lahat ng mga record sa kasaysayan sa abot ng nalalaman ko sa kasaysayan. Kalimitan kasi, ang revival ay tumatagal lang ng 3 taon. Pero ito ngay nagpatuloy ng maraming taon. At ngayon, ang mga apoy ng revival ay humuhupa na. Ang kasigasigan ng mga tao ay namamatay na. At nakikita niyo po yan. Sa lumang templo ni Vesta sa Roma, kapag ang mga apoy ay humupa na, nagsisiuwian na ang mga tao. Pero ang sinisikap nga nating gawin ay paalabin muli ang mga apoy na ito sa ibabaw ng bawat burol sa abot ng makakaya natin. Di ko kayang gawin ito sa sarili ko. Kahit sinong ministro, hindi nila kayang gawin ito ng mag-isa. Kinakailangan na lahat tayo sama-sama sa pananalangin at pagsampalataya at pagtitiwala sa Diyos na makita ang Espiritu Santo na patuloy na magpala sa Kanyang bayan habang hinihintay lang natin ang Kanyang pagparito. Ngayon, ang pakay ko sa pananalangin para sa may sakit. Sige po't ipangungusap ko yan ngayon. Itong pananalangin sa may sakit. Ito, di natin sinasabi na ito ang ipinunta natin sa dako rito. Tayo, siya nga't isa yan sa ipinunta natin. Pero ang pananalangin po para sa may sakit ay pangalawahin lang. Di nyo pwedeng gawing pangunahin ng pangalawahin. Alam natin yan. Pero ang mangyaring ginamit ni Jesus, sa palagay ko'y, sa tantiyan ng ilan, ay mga 86% ng kanyang pagmiministeryo ay ginugol sa pananalangin para sa may sakit, pagpapagaling sa mga may sakit, dahil sa ganoon, nakukuha ang atensyon ng mga tao. At mangyari rin, ng bawat tanda ay may tinig sa likod nun.
At ang tinig ay kinakailangan na isang batay sa kasulatan na tinig, kung paano nga na ito'y batay sa kasulatan na tanda dapat. At ang tanda ay may kalakip na tinig. Katulad na lang ni Moises, noong magtungo siya noon sa Ehipto, may tinig para doon sa unang tanda. May tinig para doon sa pangalawang tanda. At bawat dakilang bagay na nangyayari na may kinalaman sa Diyos na may ibinibigay na tanda, haya't may tinig na kalakip ang tanda na yon. Katulad na lang ni Jonas, nung siya'y ilabas mula sa tiyan ng balyena, yun po'y tanda. Pagkatapos, ang tinig niya roon ay, mangagsisi kayo, o sa loob ng 40 araw ay malilipol kayo. Kaya hayan nga sa tuwina ang tinig na lagi ngang lumalakip sa tanda. Ngayon, ang sinisikap nating gawin dito ay sikapin na madala ang mga tao na manampalataya sa Panginoong Yesus, yung tanggapin siya kahit di nagpapatong ng mga kamay sa kanila. Ngayon, alam natin na may kasulatan na nagsasabi na magpatong kayo ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. At di po natin isinasantabi na walang saysay ang kasulatan na yan, dahil yan ay atas ni Yesus Kristo na ibinigay mismo sa iglesia ang magpatong ng mga kamay sa may sakit. Pero, hetong nga't pakinggan nyo itong sasabihin ko. Ang bagay na yon ay isang tradisyong Hudyo kung tutuusin. Ngayon, kung natatandaan nyo po yung dalagita na nakaratay na may sakit, namatay siya, yung anak na babae ni Jairo. Sabi niya, halika, ipatong mo ang iyong mga kamay sa aking anak at siya ay gagaling. Pero yung senturyong Romano na isang hentil, ang sabi, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay magtungo sa ilalim ng bubungan ko. Salitain mo lamang ang salita at ang lingkod ko ay mabubuhay. Pagkatapos bumaling si Jesus at nagsabi, hindi pa ako nakakita ng ganyang pananampalataya sa Israel. Kita nyo, ang paraan ng hentil ay ang sampalatayanan siya, sadyang manampalataya sa kanya ng lubos. Ngayon, nagpapatong po tayo ng mga kamay sa may sakit. Siya nga, atin pong ginagawa yan. Pero ang sinisikap natin na dadalhin dito ay yung realidad na mismo sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus Kristo ay narito mismo. Na kapag kayo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay aabot at hihipos sa kanya mismo, kita nyo? Katulad ng babae na inaagasan ng dugo na humipos sa kanyang damit. Bueno, sasabihin nyo, kung siya narito, hihipuin ko siya. Sinasabi ng Biblia sa mga Hebreo 3 na siya ngayon ang dakilang saserdote na maaring mahipot na habag sa ating mga kahinaan. Siya'y maaari mismong mahipos sa gabing ito kung papaanong nahihipos siya noon. Kaya may paghahangad tayo na mahipos siya. Kadalasan sinasabi ng ilan, bueno, alam mo, si kapatid na ganito at ganoon, na isang ministro ebanghelista, siya'y nagpatong ng mga kamay sa akin. At pinagaling ako ng Panginoon. Nagpatong sila. Nagpatong ng kamay sa akin si kapatid na ganito at ganoon. Kita nyo, ang dulot nga nun ay gusto na ng lahat na makita ang kapatid na lalaking yun para siyang magpatong ng mga kamay sa ilang tao. Pero kung tutusin, hindi naman yung kamay ng kapatid na lalaki na yun ang nagpagaling. Ang pananampalataya nyo. Yun po ang nagbunsod nun. Kaya ang nangyayari, kapag ang ebanghelista ay aalis na ng bayan, nagiging maliit na ang tingin sa pastor sa paninong kongregasyon, kadalasan, kapag may mga bagay na nangyayari na mga pagpapagaling at iba pa. Iniisip nila na kinakailangan nilang mapabalik yung ebanghelista sa bayan bago may mapagaling na iba pa. Pakinggan nyo, huwag na huwag kayong mananangan sa ganong paniniwala. Yung pananampalataya nyo sa Diyos ang nagbunsod ng kagalingan na yon. Kita nyo? Sa Diyos po kayo kailangang manampalataya. At ngayon, kung siyang kailangang mahipo, kung ganoon, di kailangan ng kung sino pa para patungan kayo ng kamay. Ang pananampalataya niyo mismo ang humipo sa Kanya, at ang pananampalataya niyo mismo ang nagbunsod na may pangyari yun. Kaya di yun dahil sa may humipo sa inyo, kundi ang pananampalataya niyo ang humipo sa Kanya, at mangyaring magbibigay yan ng tunay na dalisay na patutuo sa Kanya kung ganoon. Yun po ang ipinunta natin dito, ang mataas siya. Ngayon, araw-araw pong bababarya ng aking anak at mamimigay ng mga prayer card. Kung wala siya, may iba. Kung ganoon, sa malaking gawain na ito ang mamimigay. At sila'y mamimigay ng mga prayer card. Maliit na card po yun na may nakalagay lang na numero. Gabi-gabi, tatawag kami ng bilang at mananalangin para sa mga may sakit. At ngayon tayo, at araw-araw ang pamimigay ng bago dahil may mga bagong dating. At kung ipamimigay lahat sa unang araw pa lang, di sila magkakaroon ng chance na mabigyan ng prayer card. At pagkatapos dyan, walang nakakaalam kung alin pong bilang ang tatawagin sa pila para sa pananalangin. Dahil kami po'y marami ng karanasan na napagdaanan sa bagay na gaya nito. May isa noon, isang beses, na nagbebenta ng prayer card sa mga tao. Nagagarantiya sa tao na makapunta sa ibabaw ng entablado. Kaya kinailangan naming ihinto yun. Siya nga. Kaya heto po na bababa at dadalhin ng anak kong lalaki ang mga prayer card sa harapan nyo. Bawat hapon ng 6:30 at paghahalu-haluin niya ang mga card na ito sa harap nyo mismo. Tapos bubunot at marahil bilang 10 yung mapupunta sa inyo. Yung isa naman bilang 35. Yung kasunod bilang 90.
Yung kasunod, bilang 60, para pong ganoon. At sa ganyan nga, di niya alam kung anong card ang mapupunta sa inyo. At isa pang bagay, sa pagbaba ko sa isang partikular na gabi, hindi ko pa unang napagpasihan na kung saan tayo mag-umpisa na bilang. Maaari tayo magsimula sa isang bilang, sa laktaw na bilang, pabalik-balik na marahil. Minsan, binibilang ko kung gaanong karaming tao nasa hilerang ito. Tapos, imumultiplika ko sa bilang ng hilerang ito na paganoon. Tapos, i-divide sa bilang ng hilera namang pagganito. Minsan, may pinapunta akong maliit na bata para tumayo roon at magbilang. At kung saan siya hihinto, doon ako mag-umpisa. Sa maniwala man kayo o sa hindi, yung nanay nga'y pinahinto si Bunso doon sa numero niya. Kaya tayo po'y nakikiugnay pa rin sa mga tao. Kita nyo? Kaya kinakailangan nyo na baguhin minsan ang pamamaraan. Kaya itong pamamaraan namin ngayon ay subok na sa loob ng maraming taon na at mananalangin tayo para sa mga may sakit bawat gabi, loobin ng Panginoon. At ngayon, nais ko pong ipanalangin niyo ako. At ngayon, nananampalataya tayo na si Jesus Kristo ay nabubuhay mapasa hanggang ngayon. Naniniwala tayo na marahil mainam ang lahat ng mga relihiyon, pero wala ngang kahit isa sa mga ito at wala ni isa ang totoo at tama maliban sa Kristyanismo. Isa po akong misyonero. Nakaikot na ako ng maraming beses sa palibot ng mundo at nakapunta na ako sa sari-saring mga lugar sa ibang bansa at kung ano pa. At nakapakinig na sa mga pagano, Buddha at Muhammad at sari-saring iba pa sa buong palibot ng mundo. Pero may nag-iisa't tunay na relihiyon lamang, isang totoo lamang na may kalakip na pagliligtas, at iyon ay Kristyanismo. Napakaraming iba't ibang anyo nito na tinatawag nating Kristyanismo, pero may isang Kristyanismo lamang. Ito pong Kristyanismo ay hindi denominasyon, hindi ito kapisanan ng mga tao. Ang Kristyanismo ay isang persona, iyon si Kristo, at kayo ang kanyang nasasakupan. At ngayon, tayo ngayon nananampalataya na siya'y nabubuhay. Bumangon siya mula sa patay. Sinasampalatayanan natin yan ang buong puso natin. At nananampalataya tayo na siya'y narito mismo ngayon. Nananampalataya na siya'y buhay sa gabing ito kung paano siya noon. At siya'y paparito sa ating kalagitnaan para patunayan na siya mismo'y narito kung paano siya noon. Tayo sa paglaon, nagkaroon tayo ng naglalakihang mga eskwelahan at mga seminaryo. Ngayon nga't sa pagkakaroon ng mga ganoon, unti-unti nating nakukuha ang pantaong mga ideya at naipapasok yun doon. Sabihin na lang natin na may dalawang kalalakihan na nagpasimula. Nagkasundong bumuo ng isang organisasyon. At kahit gaano pa yung kainam sa simula, ay hayat sa loob lang ng isang taon kung anong sari-saring mga bagay ang naipapasok sa loob ng organisasyon na yon. Dahil may sari-sari kayong mga ideya. At ang iba't mangyaring mainam naman na magkaroon lang ng pagkakapatiran at wala tayong anumang laban dyan. Pero ang bagay nga roon, di ka maililigtas ng iyong organisasyon, ng iyong denominasyon, naligtas ka sa pamamagitan ng personal mo mismong pananampalataya kay Jesus Kristo. Ganun lang. Kaya ito'y sa pagitan mo at ni Kristo lamang. Kaya sasaliksikin mo ang kasulatan at sasampalatayanan mo siya ng buong puso mo at kanyang ililigtas ka o pagagalingin ka. Kung di niya tutuparin ang kanyang salita, kung ganoon ay di siya Diyos. At kung tutuparin niya ang kanyang salita, pinapatunayan lang nito na siya Diyos mismo. Kita nyo? Kaya atin siyang sinasampalatayanan ng buong puso natin. At ngayon, manalangin na po kayo kasama ko at gagawin natin ang pinakamainam nating magagawa. At bawat gabi, sisikapin natin na magpalabas ng maaga. Kadalasan, ang labas natin ng tabernakulo ng mga gusali ay bago mag-alas 9:30. Ngayon, sa gabing ito marahil, ay ahaba lang tayo ng konti. Di ko po sigurado, may 45 minuto pa tayo, kaya marahil makalalabas pa rin tayo sa oras ngayong gabi. Mangungusap lang muna tayo. Mangyaring sa gabing ito, gusto kong ilatag ang basihan ng bagay na sinisikap nating maabot. At doon, gugugol tayo ng ilang panahon para mailatag ito sa inyo kung ano nga itong sinisikap natin na ilayon sa inyo na may kinalaman sa kaloob na mula sa Diyos para sa kanyang iglesia, para sa kanyang bayan. At mangyaring, di natin ito kayang bigyan ng linaw ng lubos. Walang kahit sinong tao ang may kakayahan na gawin yan. At lalong-lalo na ngayon ay 3 o 4 na gabi na lang natin itong gagawin. Marahil, gugugol ng oras bago kayo maging pamilyar dito. At lahat ng nagliligalig na pakiramdam ay mawala. Yamang mga estranghero po tayo. Bueno, tapos magsisimula nang makita nyo ang ilang tao na gumagaling na sila. At pagkatapos, mapangyayari na ang mga bagay-bagay. Inyo ngang titingnan yon sa kasulatan at sasabihin, bueno, mangyayari talaga. Di pa man ako nakakasaksi ng gaya nito. Pero heto nga ito,
at mangyaring tutugay gayon mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, naniniwala po ako na may kakayahan ng Diyos na gumawa ng mga bagay na di nakasulat sa Bibliang ito. Ako po'y naniniwala na kaya niya dahil siya Diyos. Pero basta tinutupad niya ang pinangako niya rito, napakainam na nun sa akin. Di ako naniniwala na may mga bagay pa na kailangang maidagdag sa aklat na ito o maalis man dito. Ako po'y naniniwala na ito ang kumpletong kapahayagan ni Yesus Kristo. Naniniwala ako na ganun nga ito, at lahat ng turo't aral, ano't anuman, ay kinakailangan na manggaling sa Bibliang ito. At kung mauhuli niyo ako na nangungusap ng mga bagay at gumagawa ng mga bagay na di nakabatay sa kasulatan, at sa ipinangakong kasulatan para sa oras na ito, kung ganoon, ang bagay nga na kinakailangang gawin, ay tungkulin niyo po ito sa akin na makipagkita sa namamahala ng gawain at tiyakin na ako nga'y matuwid sa bagay na ito, dahil ako'y tao rin. Ako po'y nagnanais na makapunta ng langit gaya ng iba pa sa inyo. Ngayon, sa gabing ito, magbabasa po tayo ng ilang bahagi mula sa walang hanggang salita ng Diyos. At sa pagsisimula, tayo babasa ng 3 talata mula sa unang kabanata ng aklat ng mga Hebreo, at pagkatapos ay magbabasa ng mga 3 talata mula sa huling kabanata sa 13 kabanata ng aklat ng mga Hebreo. Ngayon, lagi po tayong tumatayo kapag nanunumpa tayo ng katapatan o nagpupugay sa watawat o umaawit ng The Star Spangled Banner. Paano naman sa salita ng Diyos? Kaya tayo po ay tumayo habang binabasa natin ito. Ngayon, makinig ng maigi habang binabasa natin ang mahalagang salita na ito. Mga Hebreo 1, at pagkatapos, mga Hebreo 13, at magsisimula sa 5 talata, at babasa hanggang 8. Itong lahat. Ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang pangako, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng kasalanan ay maluklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ngayon, mga Hebreo 13:5, mangilag kayo sa mga pamumuhay na may pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot na anong magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, na inyong tularan ang kanilang pananampalataya sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang mga pamumuhay. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, oo at magpakailanman. Iyuko na po natin ang ating mga ulo sa pananalangin. At habang nakayuko ang ating mga ulo at ang ating mga puso rin, meron bang kahilingan dito na nais niyong maalaala na gusto niyong sabihin na maparating sa Diyos habang ang pagtitipong ito ay ginaganap? Diyos, matindi po akong pangangailangan. Alalahanin mo ako, Panginoon. Maaari niyo po bang ipaalam ito sa pagtataas ng inyong mga kamay? Sabihin, alalahanin mo ako. Ako'y naparito para sa isang pangangailangan, Panginoon. Makalangit naming Ama, dumudulog po kami sa iyo sa buong kasapatan na pangalan na iyon ng Panginoong Yesus, na may pagkabatid dito sa kanyang sinabi, hilingin ninyo sa Ama ang anuman sa aking pangalan, ito'y ipagkakaloob. At kami nagagalak na malaman yon, Panginoon, na kamit po namin ang kasiguraduhang ito, na kung kami hihiling ng anuman sa iyong pangalan, ito'y dinirinig na ng Diyos. At dalangin namin, Ama, sa gabing ito, at ito po ang kahilingan ko, na ang dalawa kong mga kamay ay nakataas. Aking inihiling sa iyo, makalangit na Ama, na tugunin ang bawat isa sa mga kahilingan na ito. Di po may kakaila na napakarami ng mga tao riyan na ang mga minamahal nila sa buhay ay di paligtas at may karamdaman sila. At marahil may mga suliraning pantahanan, suliraning pinansyal, at Diyos, ang matandang sanlibutan ito ay lipos ng sakit sa buong palibot. At kami po'y nananabik sa iyong pagparito, Panginoon, kung saan may parating na dakilat 1,000 taon na milenyum, at kung saan ang mga matuwid ay mamamahala at maghahari kasama si Kristo. Kami po'y nananabik sa oras na yan, Panginoon. At sinisikap namin na mabuhay na katulad niyan, na ito na ang panahon na makikita na namin ang huling henerasyon sa ibabaw ng lupa, at kami naghihintay na sa kanyang pagparito. At dalangin namin, Ama, na iyong ililigtas ang bawat kaluluwa na may liligtas sa bansang ito, habang ang pagtitipon na ito ay meron pa.
Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. At kapag tapos na ang pagtitipon, kung mapalampas namin sila, naway may revival na darating sa lahat ng mga kaiglesiyahan. At ika'y magtumulin na, Panginoon, na dumating. Nakikita na namin ang mga lindol uli na binibiyak ang lupa sa iba't ibang dako, at ang mga puso ng mga tao'y naliligalig, natatakot, naguguluhan ang mga mamamayan, at nababalisa, at mga bansa. At kami nasa kawakasan na talaga ng panahon. Iniisip namin yung napakalakas na lindol ng isang araw, at wala ngang katulad yun noon lang, na 19 na raang taon na nakararaan. Isa ring Biyernes Santo, noong si Jesus ay tanggihan ng sanlibutan, nang lupa ay yumanig sa buong paligid, ang Diyos siya'y tinanggihan na naman muli. Yumanig ang lupa noong isang araw, at naguho ang mga burol at mga bundok. May mga kabayanan na gumuho, at dumaluyong ang tubig sa ere, at naramdaman niyo ng buong mundo. Ano pa kaya sa iyong pagdating, Panginoon? Di na nakapagtataka. Sila'y magsisiiyak sa mga bato at mga bundok. Naway maging handa kami sa dakilang panahon na ito ng pag-uwi sa tahanan, Ama. Iyo pong ipagkaloob ang bawat kahilingan, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na kayong umaupo. At napakahalaga po, heto tinihiling ko na makinig kayo, maglaan lang ng panahon, at sadya pong tumaintim sa abot ng makakaya nyo, lalong-lalo na kapag nangungusap na tayo. Dahil kung di nyo maunawaan ang mga ipapangusap, kung ano ang ilalatag dito bawat gabi, haya't magpupunta kayo sa entablado na dinalalaman kung ano ba ang ipinunta nyo. Kita nyo, mahalaga na naunawaan nyo. Kinakailangan nyong dumulog na may pagkaunawa, at yan ang kalagayan na nais ni Kristo na tayo lumapit. At kung haya't kinakailangan na may taglay kayong pananampalataya sa inyong ginagawa, kung wala, ang paglapit nyo ay magiging padalos-dalos lang. Baka sakali. Kaya di yan mangyayari. Hindi yan mangyayari. Kita nyo, wala kayong pananampalataya talaga kung dudulog kayo na gano'n ang katayuan nyo. Kailangan na alam nyo ang ipinunta nyo. At kinakailangang batid talaga na ito'y mangyayari. Pagkatapos inyong kayo'y positibo mismo na iyon ay mangyayari. Ngayon, alalahanin, huwag niyong kalimutan, ang tema po natin at ating teksto ay si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, ang pamagat ng paksa ko ngayong gabi ay si Kristo ay napagkikilalang siya pa rin sa lahat ng mga salinlahi. Ngayon, sinabi ng Biblia na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At gusto nating alamin kung papaano ba natin siya mapagkikilala. Kung naparito ba siya katulad ng kung ano siya sa alinmang kapanahunan, kung ganoon ay gusto nating malaman kung paano ba natin siya mapagkikilala sa kalagitnaan natin. Napakaraming ang tao ang may iba't ibang hinuha tungkol sa kanya. Kita nyo, bawat isa, bilang individual, meron tayong naiisip na hinuha tungkol kay Kristo. Kung ano ba siya, ano ang itsura niya, at kung paano ipininta ng psikolohista ang larawan. Katulad na lang nung Head of Christ at 33 ni Hopeman, at ni Salman at ng iba pa. Pero nakita nyo, di naman natin talaga alam kung ganon ba talaga ang itsura niya. Kaya di natin masasabing na pagkikilala na natin o sa kung ano ang itsura niya, at babase lang sa isang pinta ng kung anong larawan. Kaya, kung may magpupunta rito sa entablado o sa gitna natin, at may mga pilat sa kanyang mga kamay, at bakas mula sa pagkakapako at bakas ng tinik sa palibot ng kanyang noo, at nagdurugo, ngayon, kita nyo, hindi ngayon maaring si Kristo. Dahil sa kanyang pagparito, ang bawat mata ay makikita siya, at bawat tuhod ay luluhod, kapag ang katawan na iyon ay babalik sa lupa muli. Kita nyo? Pero bakit binanggit na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman kung ganon? Kita nyo? Kailangan nating malaman ngayon kung ano siya. Kung tatanungin ko, sabihin na lang natin halimbawa ang mga Lutheran rito, ano ang pagkakaintindi nyo patungkol sa kanya? Aba, sasabihin nila, siya ngay nasa aming iglesia. Bueno, di ko kinukontra yan. Kaya't ganito siya. At pagkatapos marahil, babaling naman sa mga Baptist at sila ngay may kaunting naibang ideya. Tapos babaling ako sa iba't ibang mga klase ng full gospel na mga tao, gaya ng mga Assemblies of God, ang Foursquare, ang Pentecostal United at ang iba't ibang sangay na nito. Mangyaring ang bawat isa ay magsasabi ng iba't ibang palagay patungkol dito. Bawat isang individual doon ay maaaring magkakaiba. Sila, kinakailangan nga nating makarating sa isang dulong pasya o kung hindi, di natin malalaman kung saan tayo hahantong. Sa palagay ko, ang bagay na dapat magpasya rito ay ang salita nga ng Diyos. At kahit na ano pa ang mga kredo natin at ating mga hinuha, ang salita ng Diyos ang dapat na magpasya nito. Kaya hayan na nga,
na may iba sa kanila na sinasabi-sabi nilang siya'y ganito na sa isip-isip ng ibang tao na mga ito. Siya raw ay isang dakilang tagapag-organisa lamang. Kanyang inorganisa ang kalipunan ng 12 mga alagad. Isa siyang dakilang tagapag-organisa. Sa abot ng nalalaman natin, hindi siya nag-organisa ng kahit na ano. Di niya ginawa ang ganong bagay. Kanya lang, siya kasi ang kapahayagan ng Diyos. Diyos yun na kay Kristo. Ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. Kanya lamang inihahayag kung ano ang Ama sa sarili niya. Sabi niya, ginagawa ko ang bagay na ikinalulugod ng Ama, at ako at ang Ama ay iisa. Ang Ama ay nananahan sa akin. Kapag nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Sa madaling sabi, inihayag niya ang Diyos na ang Espiritu na naroon sa kanya ay apaw-apaw sa kanya na anupat siya at ang Ama na di inaaring isang bagay na nararapat parang na siya ay ang siyang persona na yon. Ngayon, makikita nga natin dito na may iba na ang iniisip nila. Siya isang lalaki ng filosofiya. Siya isang lalaki ng filosofiya nga. Di nga yan may kakaila. Siya, pero siya nga higit pa sa pagiging lalaki ng filosofiya. May iba na iniisip nila na isa siyang propeta. Siya na may isang propeta talaga. Oo, sinabi ng Biblia na siya nga, pero higit nga siya sa pagiging isang propeta. Ang sabi ng ilan doon sa kanila, siya isang tagapagturo. Walang iba ang nakapagturo ng katulad nito. Isa nga siyang tagapagturo, pero siya nga'y higit pa rin sa pagiging isang tagapagturo. Kita nyo? Ang sabi naman ng iba pa, isa siyang mabuting tao, pero higit nga siya sa pagiging isang mabuting tao. Isa nga siyang mabuting tao, pero higit nga siya sa pagiging isang mabuting tao. At kung susumahin ng lahat, siya ay Diyos. Kaya di siya masasabing ganito lang o ganoon lang. Hindi nga siya ganoon lang. Kaya nga, mangyaring siya'y Diyos na nahayag sa laman at pinanaligan ng sanlibutan at tinanggap sa itaas sa kalwalhatian at nakaupo sa kanan ng Ama. Ngayon nakita natin, hayat para makuha ang buo niyang pagkahayag, ating si Juan, sa unang kabanata ng Juan, sabi niya, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Ngayon sa pasimula, doon nga sa panahon na ang oras ay nagpasimula, noong ang walang hanggan ay tumagaygay sa oras. Ngayon, darating ang panahon na ang oras ay babalik uli doon sa walang hanggan. Kaya't ang oras ay walang hanggan na may tuturing din. Pero ang oras nga ay isang espasyo lang ng panahon na itinakda. At sa ganong paraan, ay nagkaroon tayo ng kaalaman sa mga pulgada at mga yarda at mga milya at mga numero at iba pa. Pero di nun saklaw ang Diyos. Hindi siya nalilimitahan ng oras. Siya'y kailanman. Siya'y walang hanggan. At siya lang ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Kaya't naro lang sa Diyos na ating Ama. Siya'y walang hanggan mismo. Ngayon, kaya kung meron tayong buhay na walang hanggan, may bahagi tayo ng Diyos na narito sa atin at ang Diyos ay sumasa atin. Kung siya'y hindi, kaya't yun lang kasi ang tanging paraan na magtataglay ka ng buhay na walang hanggan. Di nga yun isang bagay na basta-basta lang ginawa, tapos ibinigay sa inyo ng kung anong kredo, o sigat ipamuhay niyo yun. Kayo nga'y maging mas mabubuting lalaki o mabubuting babae. Ito po yung Diyos mismo na nariyan sa inyo. Katulad na kayo'y kabahagi ng inyong tatay dito sa lupa, kayo'y bahagi ng inyong makalangit na Ama. At kung sino kayo may bunga ng kanyang kaisipan patungkol sa inyo bago pa man matatag ang sanlibutan. Kayo'y inihayag, kinailangan niyong mapausbong yun at ang lahat para mahayag yung kung ano ka. Babuo kayo kung ano kayo. Pagkatapos, nung tayo na kumpleto na, kaya't ito rito, napakaraming tao ang tumutugay-gay sa daan ng buhay na sa salamin na nagpapaninag sa likod na katingin. Lalong-lalo na, at di ko sinasabi ito para manakit ng damdamin, pero heto nga na napakarami sa ating mga kababaihan, lagi sila, kapag lumampas na sila ng 30 taong gulang, gusto nilang manumbalik uli at maging dalagita uli. At pagtungtong ng 50, ganon pa rin ang gusto nila. Di lang sila, maging mga kalalakihan din. Pero kahit sino pa yan na sa salamin na nagpapaninag sa likod na katingin ay mauwi sa banggaan sa kung saan. Di ka pwedeng magmaneho sa kalsada na doon ka sa salamin na nagpapaninag sa likod na katingin. Pero naniniwala ako sa sinabi ni Pablo, nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ako'y nagtutumulin sa hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo. Kita nyo? Kaya huwag kayong tumingin sa kung ano kayo noon. Tumingin kayo sa kung ano kayo sa hinaharap. May ikinakasal uli ako ng matandang mag-asawa minsan. Pinanauli nila ang mga panata nila sa isa't isa. Sila'y 83 at 84 na taong gulang bawat isa. Nagsumpaan uli sila ng kani-kanilang lubos na panata sa isa't isa. At para bang ako'y naninibago, kaya't napakabata ko pa rin kasi noon. Gumaganap ng yung matandang lalaki ay 60 taon ng kasal. Siya at ang kanyang asawang babae at nagsusumpaan uli sila.
At sadyang ang ganun pa rin ang pagtingin at pagmamahalan nila sa isa't isa gaya ng dati. At yung lalaki ko'y mahaba yung balbas niya. At sabi ko sa kanya, ang sabi ko pala doon sa babae, sabi ko, ano pong masasabi niyo tungkol dito? Bueno, tinanong ko pala muna yung lalaki, sabi ko, ano pong masasabi niyo tungkol dito? Bakit po mahaba ang balbas niyo? Sabi ng lalaki, sa palagay ko, normal naman na sa isang lalaki sa edad kong ito na magkaroon ng mahabang balbas. Sabi ko doon sa asawang babae, ano pong masasabi niyo tungkol dito? Sabi ng asawa, bueno, sabi niya, ayos na ayos sa akin, ano man ang gawin ni Jan. Tapos, hayat sabi ko, bueno, may pagkakaiba na rin mula nung unang beses na ikasal ka sa kanya. Sabi, alam mo, sa diyong naging napakabuti ng Diyos, sabi, napakaganda pa rin niya kung papaanong ang ganda niya noon. Sabi, alam mo kasi, sa pagtanda't pagtanda niya, yung paningin ko nga'y palabo ng palabo. Tapos, sa isip-isip ko, hayat napakalambing naman nun. Umasa po ako na ganoon din sana ang iniisip ng may bahay ko. At sa palagay ko naman, ay lahat naman tayo ganoon ang iniisip natin tungkol doon. Kaya heto, kanilang natagpuan ng buhay. Natagpuan nila kung paano dapat mabuhay, kita nyo? Hindi yun tulad sa sinasabi-sabi natin na gusto naming lahat na bumalik, tayo ng mga matatanda na, makabalik sa pagiging 16 o 18, 20 anyos, parang ganoon. Pero alalahanin nyo, na sa pagtanda natin at pag-usad ng edad natin, at kung ganoon, bakit? Yamang yun at yun din naman ang pagkain na kinakain natin, pero patungo tayo sa kamatayan na yun. Samantalang ganun pa rin naman na yung pagkain na yun ay gumagawa ng selulang dugo. Di nga yun mapatunayan ng siyensya. Isa yung pagtatakda na makaharap ang Diyos. Pagtungtong nyo sa edad na yun, ang Diyos nga'y magsasabi, kaya't gaya nga ito ng ninais ko rito ngayon. Papasok na ang kamatayan doon. Pero kita nyo, sa pagkabuhay na maguli, mawawala na mismo yung alaala ng matandang edad. Tayo manunumbalik doon ng buong walang hanggan, ng kailan-kailan pa man. Kaya bakit kakailanganin nyo pang tumanaw sa ganoon, na ipamumuhay nyo uli ang ganong miserableng buhay? Bueno, tumingin kayo pausad. Diyan nga sa harapan nyo ay naroon ang pagiging bagong nilalang kay Kristo, ang bagong katawan, ang immortal na katawan na di na kailan pa lilipas, di na kailan pa tatanda, di na magkakaroon pa ng karamdaman o hapdi ng puso. Kaya tumuon lang, magpatuloy lang na nakatingin sa harapan ng paganoon sa kanyang pagdating. Ngayon, sa pasimula ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanahan sa piling natin. Si Jesus Kristo ngayon, siya mismo ang salita ng Diyos. Ngayon, hahatulan ng Diyos ang sanlibutan balang araw. Alam natin yan. At mangyaring maraming tao ang iniisip nila na may ideya sila sa kung ano niya hahatulan ng sanlibutan. Ngayon, sa ating butihing mga kaibigan na Katoliko, kung mayroon man dito ngayon, naniniwala sila na hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng Iglesyang Katoliko. Kung ganoon ang gagawin niya, sa aling Iglesyang Katoliko, kita nyo? Dahil napakaraming iba't ibang yugto ng Katoliko. May Romano Katoliko at may Griegong Orthodox at kung ano pa. Kita nyo? Bueno, kung hahatol siya sa pamamagitan ng Romano, kung ganoon mali ang Griego. Kung sa Griego naman ang pagbabasihan niya ng paghatol, kung ganoon mali ang Romano, kita nyo? Kaya kung hahatol siya sa pamamagitan ng Lutheran, mali ang Baptist. Kung sa pamamagitan ng Baptist siya hahatol, ang Lutheran naman ang mali. Sa pamamagitan ng Pentecostal siya hahatol, abay mali na pala silang dalawa. Kaya kita nyo, kaya hayan nga, hinding-hindi niya hahatulan ang mundo sa pamamagitan ng anumang simbahan. Hindi siya hahatol sa salita gamit ang anumang kodigo o anumang kredo. Hahatulan niya ang mundo sa pamamagitan ni Jesus Kristo at siya ang salita. Si Jesus ang salita. Sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita, kaya't ang Diyos pa rin. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, papaano yun? Ang Diyos sa pasimula, inilaan na ang kanyang salita kung ano ang may tatalaga roon sa bawat kapanahunan. Yun ang dahilan kung bakit nalalaman niya ang wakas sa pasimula. Sa bawat kapanahunan, haya't may propesiya na inilaan para sa kapanahunan na yon. Kadalasan, ang mga kaiglesiyahan at iba pa, at yung mga grupo-grupo ng mga tao roon, nabalikunan nila ito masyado, nanupat siya'y magpapadala ng isang propeta sa eksena. Ngayon, nalalaman natin na sinabi mismo ng Biblia na ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan ay nangusap sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta, na sa huling mga araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Hindi kailanman binabago ng di nagbabagong Diyos ang kanyang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ang Diyos ay may isang paraan lang ng paggawa ng mga bagay-bagay at di siya nagbabago kailanman. Noong ang tao ay magkasalat bumagsak sa halamanan ng Eden, at ang Diyos ay gumawa ng paraan
para ang tao na yun ay maligtas, hindi niya binago ang pamamaraan niya. Tinanggap niya ang tao na yon sa pamamagitan ng nabubong dugo ng isa na walang sala at di niya binago ang paraan na yon mula noon kahit na ano pa. Ang ginawa natin, nagtayo tayo ng mga tore, si Nimrod, at sinubukan nating magpatayo ng mga syudad gaya ni Nabucodonosor. Sinubukan nating magkaroon ng mga organisasyon para pagsamasamahin ng lahat ng mga tao sa isang grupo. Sinusubukan nating imulat sila sa ganoon. Sinubukan na natin ang lahat sa sanlibutan para gawin yon. At ayan nga na hanggang sa kalit-liitan, bumagsak lang ito. Sa isa lamang kinakatagpo ng Diyos ang tao. At yun ay sa pamamagitan ng nabubong dugo. At yun lang ang nag-iisang dako na kakatagpuin niya ang tao. Labas doon, para ka lang sumusuntok sa hangin. Kinatagpo niya ang Israel. Kinatagpo niya si Job. Kinatagpo niya ang lahat ng mga propeta. Saan pa man yan, sa ilalim lamang ng nabubong dugo. At sa ganun lamang na pamaraan niya tayo kakatagpuin sa gabing ito. Hindi sa pagiging Pentecostal, pagiging Methodist, pagiging Lutheran, pagiging Katoliko man. Bagkus, kakatagpuin niya tayo sa ilalim ng nabubong dugo ng kanyang anak, na si Jesus Kristo, at doon lamang. Yun lang ang tayong dako na tayo kakatagpuin niya. Ang Diyos na di nagbabago, hindi niya kailanman binabago ang pamamaraan niya ng paggawa ng kahit anong bagay. Kita nyo? Yung katangian niya ang patunay na hindi siya nagbabago mismo. Hindi siya nakikitungo sa pamamagitan ng mga grupo-grupo. Meron nga, mga naglalakihan, sasabihin nyo, abay malaki ang organisasyon namin. Di yan papansinin ng Diyos. Individual ang pakikitungo niya. Isa-isang tao, kita nyo? Dahil nag-iisa ka lang. Ikaw lang yan. Walang dalawang ilong na magkaparehas ni dalawang markaman ng hinlalaki. Nag-iisa ka lang. At individual makitungo sa inyo ang Diyos. Kaya sa bawat kapanahunan, noong maglaan ang Diyos ng salita niya para sa bawat kapanahunan, mangyaring nung ang salita na yun ay nakahanda ng mahayag. Ngayon, saliksikin niyo po ang mga kasulatan. Huwag niyo lang basta kunin ang aking ipinapangusap. Kaya't nung ang salita na yun ay nakahanda na noong mahayag, mangyaring ang Diyos ay nagpapadala ng isang propeta at inihayag ang salita sa kanyang propeta na yon. Sinabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay dumarating sa mga propeta at wala siyang gagawin hanggang sa ihayag niya muna yon sa kanyang mga propeta. Ang propeta ay isang kung saan ang salita ng Panginoon ay dumarating, katulad ng panahon ni Noe at ng panahon ni Elias at ng panahon ni Moises at ng iba pa. Sina Jeremias at Isaias at marami pa akong pwedeng mabanggit na sa kanila siya dumating at inihayag nila o ginanap nila ang salitang yon. Ngayon masdan, nang sa gayon makita niyo kung tama ba tayo o hindi sa mga kaisipan na ito na ating pinagbubulay. Ngayon, kita nyo, bawat isa sa atin ay maaring may mga bagay tayo na ang bawat isa sa atin ay iba-iba ang pagkakapaliwanag sa Biblia. Sasabihin ng Methodist, ganito ang basa rito. Sasabihin ng Katoliko, ganito ito. Ang mga Lutheran, ganito ito. Ang mga Pentecostal, ganito ito. Pero sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay hindi saganang sarili na pagpapaliwanag. Diyos ang nagpapaliwanag ng sarili niyang salita. Hindi kailangan ng Diyos ng sino mang magpapaliwanag. Hindi niya tayo niobliga na magpaliwanag ng kung ano. Kapag ang Diyos ay magbibigay ng pangako at iahayag yun, at isa sa katuparan yun na mangyari, yun na mismo ang pagpapaliwanag. Kaya't nagwika ang Diyos sa pasimula, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, hindi na kailangan ng kung ano pang paliwanag. Nung sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nung ang liwanag ay lumitaw, yun na mismo ang paliwanag sa kanyang sariling salita. Sinabi niya, isang birhen ang maglilihi, at naglihi ang birhen. Sinabi niya na kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa huling mga araw sa lahat ng laman. At ginawa nga niya, di na kailangan ng anumang pagpapaliwanag. Diyan mismo na anupat pinaging malinaw ng Diyos ang kanyang salita sa inyo, yan na ang paliwanag. Ngayon, noong dumating si Moises, hindi niya pwedeng kunin ang mensahe ni Noe. Hindi rin pwedeng kunin ni Moises o kunin ni Noe ang mensahe ni Moises. Ganon din na si Josue ay di niya maaaring kunin ang alinman sa mensahe nila. Kita nyo? Bawat isa sa kanila, hindi pwedeng kunin ni Isaias ang mensahe ng isa pa. Bawat mensahe ay para sa isang partikular na kapanahunan doon. At sa partikular na kapanahunan ito na kinabubuhayan natin, noong bigyang linaw ang salita, nanupat sinalita ng Diyos ang salita na yon at ibinubunsod na ang salita na yon para sa partikular na kapanahunan yon na magkaroon ng buhay, magbigay ng liwanag doon. Kaya't ang Diyos yun na naroon kay Kristo na nahayag. Kita nyo, dahil si Kristo ang salita at kapag ang salita ay inihahayag, si Kristo ngayon sa bawat kapanahunan kung ganoon. Ang Diyos ngayon na naroon noon kay Joseph,
Yung mismong katangian ni Joseph ay saktong tumitipo kay Kristo. Ipinanganak siya nung panahon ng lahat ng dakilang mga kaiglesiyahan ay naroon sa piling ng kanyang ama. Itong mga kapatid niyang lalaki muhing-muhi sa kanya dahil siya espiritual. Nakakita siya ng mga pangitain at may kakayahan na magpaliwanag ng mga panaginip at kinamuhian siya ng mga kapatid niya nang wala namang sapat na dahilan. Kung hindi ba't yan na yan mismo ang dahilan kung bakit sila doon ay namuhi rin noon kay Jesus. At pansinin, ganun na lamang ang pagsinta ng kanyang ama sa kanya, gaya ni Jesus. Ipinagbili sa halos 30 putol din ng pilak, gaya ni Jesus. Itinapon sa isang hukay at ipinagpalagay na patay na, kagayang-kagaya nga ni Jesus. Dinala at ipiniit sa isang kulungan, kagaya nga ni Jesus, doon sa krus. Pagkatapos, ipinadala sa bahay ni Paraon at naging kanang kamay ng Paraon at kagayang-kagaya nga ni Jesus na pumaytaas sa kanon ng Diyos. At nung minsan na lumabas si Joseph ng palasyo, tumunog ang mga trompeta at bawat tuhod ay kinakailangang lumuhod. Haya't parating na si Joseph at ganun nga rin si Jesus na iiwan ng luklukan at babalik. Ang trompeta ay tutunog at bawat tuhod ay luluhod. Naroon siya kay David, nung tanggihan si David ng kanyang sariling mga kababayan bilang hari at siya nga'y umakyat doon sa burol. Bumaling habang nasa ibabaw ng bundok ng Olibo, nung siya nga'y itakwil ng kanyang sariling kababayan, umakyat sa burol. Tumanaw sa siyudad at umiyak. 800 taon pagkatapos noon, ang anak ni David ay pumaroon sa siyang burol na yon, tumatangis, dahil siya'y itinakwil ng sarili niyang bayan, at nagsabi, Jerusalem, Jerusalem, makailang beses na tinipon ko kayo gaya ng isang inahing manok sa kanyang mga inakay, subalit umayaw kayo. Kita nyo, si Kristo ngayon na naroon sa bawat salinlahi, kayon nga si Kristo na naroon kay David. Sinabi ng Biblia, tinalikuran ni Moises ang kayamanan ng Ehipto, ang kaligayahan at yaman ng Ehipto, na napat inaring malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo. At siya nga'y sumunod-sunod doon kay Kristo sa ilang, yung haliging apoy nga, yun nga ang logos na nagbuhat sa Diyos, si Kristo na pinahiran. At ngayon, heto't nasumpungan natin sa bawat isa sa mga kapanahunan na yan. Kadalasan, ang mga tao'y walang pagkaibig man lang na maniwala dahil sila'y nakapagpasya na sa sarili nilang direksyon. Ang dapat sana'y pumihit kayo sa panulukan na ito. Nagtatayo kayo ng gusali at pagsapit nyo roon sa panulukan na yon, ang lahat nga'y sa direksyon na ito nagpupunta. Di nila gustong pumihit sa panulukan na yon. Pero yung gusali nga'y dapat na sa direksyong ito ang pihit. Yamang sinabi na mismo ng salita na sa direksyong iyon ang dapat tahakin. Kita nyo, yan nga yung mga punto na sumapit na tayo sa dugtungan ng panahon. Doon nga mahirap, doon nga nagpapatulo ng pawis ang mga kalalakihan. Ngayon, alalahanin nyo, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mismong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Lagi po itong nakasalalay sa kasulatan na nanatili. Ngayon, noong panahon ni Noe, si Kristo nga yun na naroon noon kay Noe. Si Noe yun. Si Kristo yun na naroon kay Moises. Masdan, ipinanganak siya sa isang partikular na panahon. Ipinanganak na maging isang propeta at pinalutang siya noon sa mga tambo. At kung papaano nga na si Kristo ay kinailangan din na maialis mula sa bayan na yon dahil sa puspusang pagpaslang sa lahat ng mga bata. At maging noong siya'y lumabas na mula sa ilang na isa ng tagapagbigay ng batas at isang saserdote at isang propeta at kung ano pa, ang lahat ng iyon ay paunang pagpapakita na noon kay Kristo ng saktong-sakto maging dun sa mga propeta pa na kasunod sa kanilang mga ipinopasiya. Ngayon, nasumpungan natin na siya ang Diyos. Sa ganoon ay pinakikilala ang sarili niya sa lahat ng mga kapanahunan. Paano? Paano niya ipinakikilala ang kanyang sarili sa panahon ngayon? Anong katangian ang ginamit niya? Haya't ang siya rin mismong katangian mula sa pasimula, inihahayag ang kanyang salita. Ibinubunsod na ang kanyang salita ay magkaroon ng buhay. Yun mismo ang pagkakakilanlan, ang ipinangakong salita ng panahon na yon. Kita nyo, ngayon, nung dumating nga si Moises, hindi niya sinabi, ngayon, magtatayo tayo ng 100 at lulutang tayo palayo sa lugar na ito. Mensahe kasi yun ni Noe. At yun ang problema. Nung dumating si Jesus sa eksena, nasumpungan niya ang mga Hebreo na yun na nabubuhay pa rin sa silaw ng ibang liwanag. At ganoon na ganoon din ito sa ngayon. Ganoon ang nangyayari sa bawat kapanahunan. Nabubuhay sila sa silaw ng iba't nagdaan ng liwanag. Yan ang dahilan kung bakit kayo ng mga Methodist, nung kayo dumating sa eksena, si Luther ay kayo nabubuhay pa rin at nabubuhay mismo sa silaw ng panahon ng Lutheran. Di nyo tuloy matanggap noon si John Wesley. Noong dumating na ang Pentecostal, di matanggap-tanggap ng mga Methodist ang Pentecostes dahil nabubuhay sila sa napag-iwan ng silaw ng Methodist.
At ngayon, iniisip ko nga kung isang naiwang silaw na ngayon nabubuhay ang mga Pentecostal. Kita nyo? Ang kinakailangan nyo ngang gawin ay saliksikin nyo ang mga kasulatan at alamin nyo kung anong oras na ito na ating kinabubuhayan ngayon. At kung ano ba ang dapat na narito sa panahon na yan. At sumpungan kung ibinubunsod ba ng Diyos na yan ay mabuhay at mahayag. Nanupat kung ganoon ay yun ang bagay na tay may tama ng pagliliwanag sa kapanahunan na yon. Ngayon si Jesus, nung dumating siya, ang sabi nila, may Moises na kami. Ang sabi niya, kung napagkikilala ninyo talaga si Moises, ay dapat sana'y napagkikilala ninyo ako. Sumulat siya tungkol sa akin. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat doon ay iniisip ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan, ang mga yaon ang siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Sa madaling sabi, tingnan nyo sa mga kasulatan. Kita nyo? Ganun na lamang ang pagkalagak nila sa kanilang tradisyon. Ang sabi niya, dahil dyan sa inyong mga tradisyon, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa mga tao. Inilagak ninyo sila ng gusto sa tradisyon na ang salita ay nawalan na ng kabuluhan sa kanila dahil sinasabi ninyo, ganyan na ganyan din sa panahon ngayon. Ganito ako, kabilang ako sa ganito. May tinanong po akong babae isang beses, isa ka bang Kristiyano? Ang sagot niya, nagsisindi ako ng kandila gabi-gabi. Ngayon, wala naman talagang kinalaman yun dito. May ipananalangin ako sa isang ospital minsan na isang ginang. Sabi nung isang babae doon, sandali lang, hatakin mo muna yung kurtina. Sabi ko, ano pong problema? Sabi ng babae, mga Methodist kasi kami. Sabi ko, hindi po ba't Kristiyano rin naman kayo? Sabi, Methodist nga ako. Sabi ko, bueno, ganun po pala. Sige po, kung ganon, hindi ka isang Kristiyano. Methodist ka lang kamo. Kaya ganon po, kita nyo? Hindi nila talaga yung taglay. At kita nyo, nabubuhay sila sa silaw ng iba pang liwanag. At ang silaw ay isang bagay. Ano po yun? Isa yung huwad na liwanag, isang refleksyon. Katulad na lang nung ano noon. May bahay po ako sa Tucson, Arizona. Nakatira ako sa disyerto. May mirahe kayo roon. Alam niyo kung ano yun? Yung nga'y refleksyon ng araw na umaaninag sa mainit na disyerto. At ang pinapaaninag noon ay huwad na liwanag na pinagiging tubig noon ang itsura. Pero pagdating nyo doon, wala naman talagang tubig doon. Yun po ang silaw na sinasabi. At isang bagay yon na para bang may potensyal at di ka nga lang makaabot doon. At ngayon, ang pinakamalaking pagnanakaw na nangyari sa buong mundo ay yung $7 milyong na nakawan na nangyari sa Inglaterra, na isikatuparan yon gamit ang mga huwad na liwanag. Naglagay sila ng mga ilaw-ilaw at yung tren ay bumagal ang takbo. Nanupat, maski yung Scotland Yard ay di nila yun may paliwanag. Yun ang pinakamalaking nakawan na naisakatuparan sa buong kasaysayan ng mundo na nagawa sa pamamagitan ng huwad na liwanag. At ang pinakamatinding pagnanakaw na nangyari naman sa Iglesia ni Jesus Cristo sa lahat ng panahon ay isa-isa ring huwad na liwanag, isang silaw ng kung anong ibang panahon. Samantalang hayan na ang Diyos na sinisikap na ipasok o ipaaninag sa mga tao ang napapanahong liwanag. Noong dumating si Jesus, siya ang salita. Ano pat ganon din na si Moises ang salita. Si Moises at ang iba pa sa kanila ng mga propeta ang salita, pero sila'y ang salita na bahagi lang. Samantalang siya yung salita na buong buo. Siya ang kapuspusan ng salita. Siya ang mismong salita. At mangyaring nabubuhay sila sa paandap-andap na silaw ng panahon ni Moises. Ang sabi niya, kung tunay ngang napagkikilala ninyo si Moises, ay nakilala ninyo sana ako, dahil si Moises ay sumulat patungkol sa akin. Sabi nila, bueno, wala ka pang 50 anyos. At heto't sinasabi, nakita mo si Abraham? Ngayon, sigurado na kami na nababaliw ka. Sabi niya, bago pa si Abraham ay ako nga. Yaong ako nga ay naroon sa nagniningas na kahoy. Yun yung haliging apoy. Kita nyo? Siya yung ako nga. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng Biblia, si Jesus Kristo, ang mga katangian niya ay di nagbabago ano't anuman. Nananatili ang kanyang mga salita. May bahagi ng salita na inilaan sa bawat kapanahunan. At papaano niya yun ibinunsod na mapagkilala? Ipinakilala niya yon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, mga propeta. Lahat ay kanyang papaano mapagkikilala ang propeta kapag siya'y nagpropesiya ng kahit ano at yun ay nagkaroon ng katuparan. Ngayon, itong mga propeta ngayon, sa panahon ngayon, meron nga tayong mga kaloob ng propeta o mga kaloob ng pagpropropesiya. Ang ibig kong sabihin, magpapatong kayo ng mga kamay at mananalangin
At kayo'y lumitaw ang mga kaloob na siyam na espiritual na mga kaloob sa loob ng iglesia, na bago tanggapin ng iglesia ang isang propesiya, dadaan mo na yon sa 5 espiritual na saksi o 3 espiritual na saksi. Pero iba po ang mismong propeta. Ang isang propeta ay pinanganak na maging isang propeta. Ang mga kaloob at ang mga pagtawag ay di nagbabago. Isa yung bagay na nariyan talaga sa inyo. Isa yung bagay na pinanganak kayo na nandun na yun sa inyo. Itinalaga ka na noon ng Diyos na nandun na yun sa inyo. Mangyaring si Moises ay ipinanganak na isang propeta. Si Jeremias, sinabi ng Biblia, hayan nga, ang sinabi ng Diyos kay Jeremias, sabi, bago ka pa inanyuan sa tiyan ng nanay mo, ay aking pinapaging banal ka na at itinalaga ka na maging propeta sa mga bansa. Si Juan Bautista, 712 taon bago pa siya na ipanganak, nakita na siya ni Isaias, ang tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Ang tatay niya ay isang saserdote. Siya, kung tutuusin, nakagawian na noon ng mga anak ay bumabaling at susunod sila sa yapak ng trabaho ng kanilang ng tatay. Pero ang gawain niya ay napakahalaga. Siya nga ang magpapakilala sa Mesiyas. Kaya nagtungo siya sa ilang. Walang edukasyon. Di naman niya kailangan ng edukasyon. Ang kailangan niya ay direktang kapahayagan kung sino ba ang Mesiyas na ito. At napagkilala niya siya. Ang sabi niya, pinapatutuo ko, nakita ko ang Espiritu ng Diyos na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya at may tinig na nagbubuhat sa langit na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak, ito siya. Kung nanggaling siya sa isang seminaryo o parang ganon, sasabihin ng mga kasamahan sana, ngayon, alam mo naman si kapatid na Jones dito, di ba't mukhang siya ang Mesiyas? Kita nyo? May impluensyahan siya. Pero ang gawain niya ay napakahalaga. Kinakailangan niyang magpunta sa ilang at manatili roon na mag-isa kasama ang Diyos. Noong lumabas na siya, wala nga siyang edukasyon. Ang pagsasalita niya ay parang simpleng tao lang. Sabi niya, o kayo na lahi ng mga ulupong o mga ahas sa damuhan. Ngayon, kung edukadong tao sana yon, kaya't ibang salita marahil ang ginamit niya, alam nyo, kayong hamak na mga inkonbenyensya o kung ano. Pero iba nga ang ginamit niya na salita para doon. Pero itong isa'y marahil ang gagamitin niya na salita ay kung anong matatas na formal na kataga o kung ano na angkop sa edukasyon niya. Pero ang sinabi ni Juan, sila'y gumagapang at madulas na parang ahas. Yun kasi ang nakikita niya roon sa ilang. Sabi, kayo na lahi ng mga ahas, sino ang nagbababala sa inyo na takasan ng galit na parating? Huwag niyong isipin na porket kaanib kami sa ganito at kaanib kami sa ganoon. Wala nga kayong kamit. Binubulay ko nga na anupat sa panahon na ito ay ganun din kaya ang sasabihin niya. May kakayahan ng Diyos na sa mga batong ito ay magpabangon ng mga anak kay Abraham sa pamamagitan ng mga batong ito. Yun kasi ang lagi niyang nakikita. Heto rin, ang palakulay na kaumang nasa ugat ng punong kahoy. Ganon kasi nakikita niyo din sa ilang. Bawat puno na di magbubunga ng mabuting bunga, mga punong kahoy na di nagbubunga, ang mga ito'y puputulin at iahagis doon sa apoy. Kita nyo? Ang mga pangangaral niya ay gumagamit ng pagtitipo. Pero siya nga'y sakto kung ano mismo ang itinalaga sa kanya ng Diyos na maging. Kita nyo? Siya yung propeta na yun. Wala silang naging propeta sa loob ng daang taon. Pansinin. Pero hinubog siya ng Diyos at sinangkapanan siya. Nasumpungan natin, maging si Jeremias sa paglitaw niya doon sa eksena. Nasumpungan natin ang iba't ibang mga propeta noon na lumitaw sa eksena na di man natin nalalaman kung saan ba sila nanggaling. Lumitaw lang sila at yumao. Ginamit sila ng Diyos at sinelyuhan sila. Pinayaw sila at ganun lang. Ang mensahe ay nagpatuloy sa pag-usad. Ang salita ay pinagtibay. At yung ngay tumugaygay sa kasunod na salinlahi. Pagkatapos, sila'y magtatayo ng kung ano base sa sinabi ng mga propeta. At sila ngay, pagkatapos nung dumating na siya, ang sabi ni Jesus, inyong nang pinapuputi ang mga dingding at ang mga libingan ng mga propeta at samantalang kayo naman ang naglagay sa kanila roon. Kita nyo, may lilitaw nga na may dalang mensahe at ipapangaral ang mensahe na ito at ilalahad ang mensaheng napapanahon at pagkatapos sa paglaon ay ipapapatay siya at ilalagak sa libingan. Tapos, paglipas ng maraming taon, magtatayo sila ng organisasyon sa ibabaw nito at sa ibabaw ng isa pa roon na dumating. Ano itong ginagawa nyo? Tapos na ang mensahe ng tao na ito. Kasaysayan na. Tayo nga'y magtumulin, tumuon sa kung ano ang nasa harapan. Naging siyensya nga'y di tumitingin pabalik sa kung ano ang sinabi ng siyensya noon. Nabasa ko nga yung tungkol sa pinatunayan ng siyensya noon sa pamamagitan ng bola na kanilang pinagulong at doon nga ito sa Pransya. Mga 300 taon na ang nakararaan. Kung ang isang tao ay bubulusok sa katakot-takot na bilis na 35 milya kada oras, angat siya sa lupa.
At heto ako, nakakamamaneho ko lang papunta rito ng nasa 60 milya kada oras. Kita nyo, kaya hindi na roon tumitingin pa ang siyensya. Umuusad sila. Nagagawa na nga nilang ang tao ay bumulusok ng dandang milya kada oras. At sadyang di sila tumitigil doon na ayos na yon. Nagtutumulin sila. Pero tayo, bumabaling tayo sa nakaraan para makita kung ano. Ano bang sinabi ni Finney? Ano bang sinabi ni Sankey? Ano bang sinabi ni Moody? May inam na mga kalalakihan sila. Ganon din sina Moises at Joseph at ibang panahon na yun. Ang tingnan natin ay kung ano ang sinasabi ng salita sa panahon ngayon. Si Jesus Kristo sa ngayon, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang tanging paraan para malaman natin kung ano siya sa panahon ngayon ay ang sumpungan kung ano siya noon. Kaya't makikita niyo kung ano siya ngayon. Ngayon, wala tayong masyadong oras para maglumagak diyan ng matagal sa gabing ito dahil may ilang minuto na lang tayong natitira. Pansinin, ang salita na itinalaga para sa bawat kapanahunan. Kapag ang salita na yun ay nahayag, ay yun nga si Kristo para sa kapanahunan na yun, tulad ng kung paano yun sa bawat kapanahunan. Ngayon, nasumpungan nga natin si Jesus sa pagdating sa eksena. Siya'y tinanggihan, gayong siya ang ipinangakong salita. Ngayon, sa Deuteronomio 18:15, sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na tulad ko, at mangyayari na sino man na didirinig sa propetang ito ay ihiwalay mula sa bayan. Ngayon, ayun nga siya, nasaktong iyon ang propeta para sa kapanahunan na yon. At ang mga tagapagturo ng kapanahunan na yon ay di man lang ito nakita. Pinatay pa nila siya sa huli. Kita nyo? At samantalang saktong-sakto ang pagganap niya. Ipinanganak siya ng isang birhen. Di nila pinaniwalaan yon. Kung ano-anong pagkapanatiko lang yan. Pero atin nang pinaniniwalaan yan ngayon. Matapos na mapatunayan yun mismo. Si Joan of Arc, nung siya'y lumitaw doon sa eksena noon sa Pransya, sa Revolusyon ng Pransya, ano yung ginawa niyo ng mga Katoliko? Ipinapatay niyo siya. Pinagbintangan siyang mangkukulam dahil nakakita siya ng mga pangitain, kayang magpaliwanag ng mga panaginip. 200 taon na nagdaan, pinagsisihan niyo yun. Hinukan niyo yung katawan ng mga pari na nagpapatay at nagpasunog sa kanya sa tulos at ang mga yon ay tinapon niyo sa ilog. Yun yung paraan nyo ng pagsisisi. Kita nyo, di nyo nakilala si San Patrick noong narito pa siya noon sa lupa, si Sukat, di nyo siya nakilala. Ngayon sinasabi nyo na isa siya sa mga santo, pero tingnan nyo nga kung paano ipinapatay nyo ang libo-libo sa kanyang mga inakay doon sa Irlanda. Kita nyo, ang nangyayari nga ipinalalampas nyo muna, na kapag lumipas na yung pagpapatotoo, na doon palang nagpapatayo ng libingan para doon. Patagal nang nakalipas ang mensahe at tumutugay-gay na sa panibago. Ugali na ng tao na purihin ang Diyos sa bagay na ginawa niya noon sa nakaraan. Inaasam ang bagay na kanyang gagawin sa hinaharap. At tapos, isinasantabi naman ang bagay na kasalukuyan niyang ginagawa. Ganon na ganon ang gusto ng dyablo. Mga ubod ng reliyosong mga eskolar at mga tagapagturo, pinagtitibay ang bagay na ginawa niya noon sa nakaraan at pinagtitibay ang gagawin pa lang niya sa hinaharap at isinasantabi ang bagay na ginagawa na niya ngayon sa kasalukuyan. Kita nyo, ganoon at ganoon lagi ang sistema. Ganoon ng ganoon. Ganoon at ganoon na hayat matutugay-gay natin yon na panay ganoon. Pero balikan lang natin pansamandali ngayon at tukuyin natin kung ano ang ginawa ni Jesus noong narito pa siya noon sa lupa. At kapag nalaman natin kung ano siya noon sa iba pang mga kapanahunan, kaya't yun na yun din dapat ito sa kapanahunan ngayon para tugmang-tugma ito. Ngayon nakita natin, nung dumating siya sa eksena, wala tayong pwedeng, alam nga natin na siya ang salita. Siya ang salita, at ang salita ay laging itinatama ang mali. Naniniwala ba kayo riyan? Para magkaroon lang ng konting bubulayan dito, tingnan niyo po yung mga tao na sumasamba kay Maria. Kita niyo, sinabi niya mismo na nililiman siya ng Espiritu Santo at yun ang nagpabunsod sa anak na ito. At ito ay sa Espiritu Santo. Pagkatapos, nung siya'y 12 taong gulang na, nagpunta sila roon sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa at nung sila'y o Pentecostes. At nung umuwi na sila, 3 araw na paglalakbay rin yun, ay nakalimutan nila siya. Kaya bumalik sila para hanapin siya at naroon siya sa bulwagan doon sa simbahan na nakikipagtalakayan sa mga saserdote at mga bagay-bagay. At pagkatapos, lumapit na roon ang nanay niya, siya at si Jose. At ang sabi niya, ang iyong ama at ako ay nahanap ka ng may hapis. Kita nyo, sa harapan mismo ng mga saserdoteng naroon, ikinatuan niya ang sarili niyang pagpapatotoo sa pagtawag kay Jose na kanyang ama. Kita nyo? Nung una'y sinabi niya na ang Diyos ang kanyang ama. At ito naman dito na sinabi niya na ang iyong ama at ako ay naghahanap ng may hapis. Masdan nyo nga yung salita na yon. Yung batang paslit na yon na 12 taong gulang pa lang at mangyari rin na marahil di nakaranas ng pag-ieskwela ni isang araw man sa kanyang buhay. Masdan nyo yung salita. Ayan nga.
Siya yung salita. Sabi niya, hindi niyo ba natatalastas na ako'y dapat maglumagak sa gawain ng aking ama? Kung si Jose ang ama niya, o di dapat siya'y naroon kasama siya sa anluwagit nagkakarpintero sana. Pero ang ama nga niya'y ang Diyos. At naroon nga siya at itinutuwid ang mga saserdote na naroon. Ganun nga. At naroon nga siya naglulumagak sa gawain ng aking ama. Nakita niyo na kung paanong itinuwid ng salita ang mali? Ganun lagi ang ginagawa nito sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya marahil napansin yun siguro, at sikit umalis na tuloy-tuloy. Ganon na ganon ang ginagawa ng mga tao sa panahon ngayon. Pero naway magpausbong sa atin ngayon ang Diyos ng buhay para sa susunod na ilang mga minuto para makita kung sino talaga siya. Ngayon nakita natin, mula nung mabautismuhan siya, kaya't dumako roon sa ilang, at siya'y bumalik mula sa ilang. Tapos may isang lalaki na nagngangalang Andres. Siya'y dumadalo-dalo sa pagtitipon ni Juan, at di nga niya magawang mayaya ang kanyang kapatid na si Simon na magpunta sa pagtitipon. Sa wakas, isang araw, nung nililinisan nila yung mga lambat nila, siya'y napasadakong yun kung saan niya nakatagpo si Jesus. At talastas yun ni Simon sa kanyang puso. May binasa nga akong kwento rito noon, di pa katagalan tungkol kay Simon. Yung tatay niya na si Jonas ay isang masigasig na mananampalataya. Isa itong pariseo. Tinabi nito maraming beses, "Anak, ako'y tumatanda na at ubaanin na." Sabi nito, ako'y nananalangin ng maraming beses na ipahintulot ng Diyos na makita ko pa ang Mesiyas. Tapos sabi, itinatagubilin natin sa tuwina sa Diyos ang ating huling mga isda, ang ating ikinabubuhay, at yumao na ang iyong nanay ngayon, at mukhang di ko na siya aabutan pa. Ako'y patanda na ng patanda. Tapos sabi, ngayon anak, gusto kong maupo ka muna rito sa tabi ko. May sasabihin ako sa iyo. Ngayon, bago dumating ang Mesiyas na ito, maglilipa na ang lahat na ng mga huwad na kung ano-ano, kay Satanas yung mga yon. Sabi nito, pero tandaan mo, makikilala mo lang ang Mesiyas kung mananatili ka lagi sa salita. Sinabi ni Moises, ang Panginoon nating Diyos ay magbabangon ng isang propeta. Ngayon, di nga tayo nagkaroon ng kahit isa sa loob ng daang taon. Pero may propeta nga na darating. Isang propeta na may pagkakakilanlan na lilitaw sa kalagitnaan ng mga tao na yon, ang magiging Mesiyas. Siya yung kasunod. Pagkatapos, nung madala na siya ni Andres para makita si Jesus at naikwento ang tungkol sa pangangaral ni Juan, at sinabi na may isang Mesiyas na parating, kaya't para sa kanya isa lang yun. Bueno, isa lang kung sino nalilipas din. Kaya isang araw, dumako si Simon sa mismong presensya ng Panginoong Jesus. At tiningnan siya ni Jesus at nagsabi, ang pangalan mo ay Simon, at anak ka ni Jonas. Yun na yun, kita nyo? Ngayon, ilan po nakakaalam na yun ang katangian ng salita ng Diyos? Tunay. Ngayon, sa mga Hebreo, sa 4 na kabanata, sa 12 talata, ang sabi, ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa tabak na may 2 talim, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Ganon nga ang mga propeta. Sila, sa ganon nila paunang nakikita ang mga bagay-bagay, kita nyo? At yun nga'y saktong tama talaga, dahil yun ang salita para sa kapanahunan yon. Kung naunawaan nyo yan, sigit itaas nyo lang ang inyong kamay ng taimtim. Haya't kita nyo, yun nga ang salita para sa naturang kapanahunan. Yun mismo ang pagkakakilanlan sa kanila ng mga propeta. Ngayon ang propeta, ang ating Ingles na salita na propeta, ang ibig sabihin nito ay isang mangangaral. Pero sa lumang tipan, hindi ganong propeta mismo, kundi isa yung tagakita. At paunang sinasabi na ng tagakita ang mga bagay na mangyayari. At hayan din, na yun ang katibayan na siya'y banal na tagapagpaliwanag na nasusulat na salita. Dahil doon sa sarili niyang pagmiministeryo, ay nahayag mismo ang salita na yon. Kita nyo? Kaya yun po ang nagpaging sa kanya na maging yaong propeta. Kaya nung dumating si Jesus, yun mismo ang ginawa niya. Tumingin siya roon, nagsabi, at di lang niya nakilala siya sa pangalan na Simon, kilala rin niya ang kanyang tatay na si Jonas. Siya nga. At alam ni Simon noon pa man, gaya ng sinabi sa kanya ng tatay niya, na ang Mesiyas ay isang propeta rin. Ngayon, di po sa pamamagitan ng pagpapagaling. Meron na kasi silang kagalingan noon pa man. Doon pa nga sa tubig ng Bethesda at sa lahat pa. Gumawa ang Diyos ng daan para sa pagpapagaling para sa kanyang bayan noon pa man. Pero heto nga ang Mesiyas na may pagkakakilanlan. Dali-daling si Jesus, pasensya na po, si Simon ay napagkilala niya yon. At sinabi ni Jesus sa kanya, batay sa kanyang paglalahad, ng pangalan niya ay tatawagin na, alam niyo na, Pedro. Pagkatapos nakita rin natin doon
na may isa pang nakatayo na ang pangalan naman ng isa pang kabataang lalaki na ito, ang pangalan ay Felipe. At may kaibigan siya, kinaugalian na nilang pag-aralan ang mga kasulatan ng magkakasama. Kung madadako nga kayo sa Palestina, tingnan niyo kung saan sila nangangaral doon. At kaya inukutan pa niya yung palibot ng burol doon, mga 15 milya din, at naabutan niya si Nathaniel sa ilalim ng isang puno, dahil si Nathaniel ay nagme-may-ari ng pataniman ng olibo. At kaya, sa pagdako niya roon, nakita niya siya na naroon sa ilalim ng isang punot na nanalangin. Sabi niya, halika, tingnan mo siya na aming natagpuan, si Jesus ng Nazaret, anak ni Jose. Sabi, halika, tingnan mo, natagpuan na namin siya. Tapos, hayan na nga, alam nyo, yamang ang lalaking ito, siya'y tunay na disenteng lalaki, ang sabi niya, ngayon, paano magkakaroon ng anumang mabuti na magbubuhat sa Nazaret? Mangyaring yung kabataang lalaki nakapagbigay ng pinakamainam na sagot na maibibigay ng sino man sa isa pa. Halika, tingnan mo, huwag kang manatili lang dyan sa bahay at puna ng puna. Halika, dalhin mo ang Biblia mo, atin ngang saliksikin ito. Ngayon, walang duda, sa paikot ng gilid ng burol, habang binabagtas nila yon ay pinag-uusapan na nila, sabi, ngayon alam natin na kapag dumating ang Mesiyas, siya'y darating na isang propeta. Oo, tama, ibinilin niyan sa atin ni Moises. Propeta mismo ang hinahanap natin. At kaso nga lang, iniisip ng mga tao na sa pagdating ng Mesiyas, ang Diyos na yon ay bababa mismo sa pasilyo at doon siya sa bakuran ng templo darating at magsasabi, Caiphas, narito na ako. Pero di nga ganoon ang pamamaraan ng Diyos sa bagay na yon. Simple lang ang paggawa niya. Doon siya sa kanyang iglesia mismo tutuloy. Yun ang ipinunta niya, ang kanyang iglesia mismo. Pagkatapos, eto na't nakita natin, ang sabi niya, naalala mo ba, yung mamang mangingisda na nabentahan mo ng ilang isda o nagbenta sa iyo ng ilang isda isang beses, na wala nga siyang sapat na edukasyon para ilagda ang pangalan niya doon sa resibo? Oo, si Simon. Sinabi niya sa kanya na Simon ang pangalan niya, at sinabi maging kung sinong tatay niya. Bueno, hindi na nga ako magugulat kung sasabihin din niya sa iyo kung sino ka pagdating mo doon. Bueno, sige, makikita natin. Dumako na siya roon sa harapan ni Jesus, kung saan man yon, marahil sa pila para sa pananalangin, o kung saan man, at humarap na siya roon. Si Jesus ay nananalangin noon para sa mga may sakit, at tumingin siya sa kanya. Ang sabi niya, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Grabe, ibinunsod noon na magpakumbaba siya. Sabi niya, Rabbi, na ang ibig sabihin ay guro, kailan mo po ako nakita? Paano pong kilala mo ako? Sabi niya, bago ka pa tinawag ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita. Yun nga ang tumumbok, sabi niya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Kita nyo? Ang lalaki kong yun ay sinanay kung sa sinanay talaga. Alam niya na ang Mesiyas na darating ay may pagkakakilanlan na kagaya nun. Dahil siya nga'y dapat na dumating bilang isang propeta. Kita nyo? Dahil kinakailangan na siyang salita. At wala nga sila noon sa loob ng 400 taon. Tapos, heto ang isang lalaki na may pagkakakilanlan mismo ng saktong-sakto. Yun nga si Jesus ng kahapon. Ngayon, maraming pasaran tayong matutugaygay na iba't ibang mga tauhan, pero lalagpasan lang natin dahil sa oras. May 3 uri ng tao sa lupa, ang 3 anak na lalaki ni Noe, Ham, Sem, Japet. At yun po ang Hudyo, Samaritano at Hentil. Ngayon, tayo ng mga Hentil, mga Anglo-Saxon, di tayo noon naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. May sukbit-sukbit pa tayong pambambo sa likod noong araw at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga Romano, at kung ano pa tayo. Pero ang mga Samaritano ay umaasa sa pagdating ng Mesiyas. At dumarating lamang siya sa mga tao na umaasa mismo sa kanyang pagdating. Ganoon sa tuwina ang pamamaraan ng Diyos. Dumarating siya para sa sarili niyang bayan. Ngayon, pansinin, papunta siya noon ng Jericho. Pero may layunin nga siya na siya'y umikot ng daan at bumagtas sa Samaria at dumating siya sa isang bayan ng tawag ay Sikar. At nung payaunin niya ang mga alagad sa daan para kumuha ng makakain, siya po'y naupo roon. Tapos may babae, munting babae na marahil maganda ang itsura, sumapit siya roon sa balon ng 11:00. Dahil di siya pwedeng magpunta roon ng umaga kasabay ng iba pang mga kadalagahan na nagpupunta roon. At kaya sa ganung oras siya nagpupunta. Isa siyang babae na may di kagandahang reputasyon. Alam natin kung anong ibig sabihin nun. At pagkatapos siya, marahil yung buhok ko niya ay nakalaylay ng ganoon sa mukha niya. At nagpunta na siya roon para ibaba yung banga ng tubig sa balon. Ang itsura nga nun ay parang banga na may mga hawakan sa magkabila. Kakabitan ng lubid para maibaba. May narinig yung babae na nagsalita, dalhan mo ako ng maiinom. At sinilip ng babae, nakita niya ang isang lalaki na edad medyan at nakantabay roon. Nakaupo roon na parang may sinasandalang pader. Sa kabila naman ay yung tanawin ng lugar sa baba rito.
At nakaupo siya roon na nakasandal sa may ginagapangan ng mga baging. Yung balon na yon ng bayan na yon ay nakatayo pa rin mapasa hanggang ngayon na gano'n ang itsura. Tapos sabi, dalhan mo ako ng maiinom. At yung lalaking ay Hudyo. Mangyaring may segregasyon sila ng lahi noon. Ayan nga. Kaya ang sabi, hindi tama. Hindi dapat kami. Hindi kailangan. Di ka dapat humingi. Isa kang Hudyo. At isa naman akong babae na taga Samaria. Tayo, wala po tayong kaugnayan sa isa't isa. Sabi niya, pero kung nakikilala mo kung sino ito na kausap mo, hihingi ka sa akin ng maiinom. Bibigyan kita ng buhay na di mo mapupuntahan na masasalok mo rito. Kita nyo, ano yung sinisikap niyang gawin doon? Kinakaugnay ang espiritu ng babae. Ayan nga, kita nyo? Kaya ang sabi ng babae, aba, sumasamba kami sa bundok na ito at sinasabi mo sa Jerusalem? At nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nag-uusap pa ng konti. Sa huli, natagpuan niya kung nasaan ang kaguluhan sa babae. Napakarami niyang asawa. Ang sabi niya, sige't kunin mo ang iyong asawa, pumarito ka. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi niya, tama yon, nakalima ka na, at itong isa na kinakasama mo ngayon ay di sa'yo. Sasabihin niyo, kaya tingnan niyo ang pagkakaiba ng babae at ng mga saserdote. Nung makita kasi ng mga saserdote na napangyari yung ganong bagay, may kongregasyon sila na dapat nilang tugunan. Napangyari na, kita niyo? Sila, kailangan nilang sagutin yon. Kaya ang sabi nila, ang lalaking ito ay Beelzebub, isang manghuhula, kung anong diablo. Sabi, nagagawa niya ang bagay na yan dahil sa kapangyarihan ni Beelzebub. Yun nga ang sinabi mismo ng mga saserdote. Ano ang sagot ng munting babae? Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Batid namin na kapag dumating ang Mesiyas, yan ang magiging tanda niya. Yan ang gagawin niya. Siya'y darating na propeta. Sinabi ni Jesus, ako siya na nangungusap sa iyo. Oh, ang ganda. Tumbok na tumbok mismo, kita nyo? Yun nga si Jesus Kristo ng kahapon. Yun din si Jesus Kristo mapasa hanggang ngayon at magpakailanman. Tama po ba? Yun nga siya. Siya ang salita na nahayag. At ang salita para sa panahon na yun ay bumaba at ipinakilala ang sarili nito. At ngayon, sinabi niya na gagawin niya yun uli. Babalik ang propeta. Hindi nga maaari na di niya gagamitin ang mga propeta niya. Dahil yun ang salita. Ngayon, namatay siya para sa ating pagpapaging banal. Isinugo pababa ang Espiritu Santo sa atin. Ngayon, pansinin, para gawin ang gampanin. Ngayon, ang sabi ng propeta, darating ang araw na wala ng araw o gabi, pagkus sa oras ng gabi ay magliliwanag. Ngayon, ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ayon sa heograpiya, ganoon ang pag-usad nun. Ang usad ng sibilisasyon ay ayon sa usad ng araw. Ganon din ang Ebanghelyo. Kung maaalala nyo, ang Ebanghelyo ay nag-umpisa doon noon sa Europa. Tumawid ng mga dagat patungong Alemanya, mula Alemanya patungong Inglaterra, mula Inglaterra tumawid ng mga katubigan patungong Estados Unidos sa silangang baybayin at pagkatapos tumugaygay sa kanluran. Ngayon, kung ito'y uusad pa, babalik yan uli sa silangan. Nasa wakas na tayo. Ngayon, may isang araw noon ng anak ay lumitaw doon sa pasimula. Ang ANAK ng Diyos ay naparito noon sa lupa. Ngayon, nangako siya na lilitaw muli sa oras ng gabi. Ngayon, narito na nga tayo sa mapanglaw na araw. Nagkaroon tayo ng dakilang mga pagtitipon. Nagpagaling tayo ng mga may sakit. Nagtamasa tayo ng dakilang mga sandali. At heto, nabumo tayo ng mga organisasyon at mga eskwelahan at mga ospital at mga seminaryo na ayos lang naman, ngunit mapanglaw na araw. Pero nangako mismo siya na bago sumapit ang gabi, magliliwanag. Ngayon, sinabi ni Jesus sa San Lucas sa 17 kabanata, ang sabi niya, kung papaano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma. Ngayon, pakinggan pong maigi, pagtatapos na ako, kung papaano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, gayon din dito sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon, alam natin lahat yan. Ngayon, ang binasa nga niya roon ay ang siring Biblia sa Genesis na binabasa natin. At pansinin niyo yung eksena doon sa Sodoma. Ngayon, sa Sodoma, naroon nga ang tatlong uri ng mga tao. Laging may tatlong uri ng mga tao, ang mga mananampalataya, ang mga kunwang mananampalataya, at mga di mananampalataya. Ngayon, heto nga si Abraham. Ang pangalan niya ay binago mula Abram ay naging Abraham, nang ibig sabihin, ama ng mga bansa. At di nga siya magkakaroon ng anak na sanggol hanggang sa ang pangalan niya ay Abram pa rin. Kailangang mabago yon sa Abraham, dahil ang ibig sabihin ng Ham ay ama ng mga bansa. Ngayon pansinin niyo, ama para sa mga bansa. Ngayon pansinin, yung ganoon mismong eksena ay di pa kailanman nangyari ng ganoon sa buong mundo.
na tulad sa panahon mismo ngayon. Ngayon nakikita na natin na saktong-sakto na ang lahat ng bagay na nakalinya doon sa eksena noon sa Sodoma. Kung di kayo naniniwala, hubarin niyo ang takip ng inyong mga mata at lumabas kayo roon at magmasid mismo sa lansangan araw-araw. Masdan nyo sa mga pahayagan man, saan man nyo gusto. Sodoma na talaga. Ganon na, kita nyo? At naroon nga si Lot noon sa ibayo ng Sodoma. Pero heto si Abraham, ang hinirang, siya na may kamit na pangako. Siya'y wala sa Sodoma. Di siya nagtungo roon. Siya'y tinawag palabas. Ngayon, may tatlong grupo nga ng mga tao. Nandyan ang lehitimo talagang mananampalataya. At nandyan yung sala sa init, sala sa lamig na kahit sinong tagapagturo ay sasabihin sa inyo na si Lot ang kumakatawan doon sa nominal na iglesia na naroon sa Sodoma. At nandyan din ang mga Sodomita. Ngayon pansinin, haya't bago yung sinangay si Abraham at si Lot ay nag-aabang doon sa pangako na anak na lalaki sa pamamagitan ng himala. Tama po ba? Yun po ba ang inaabangan ng iglesia sa panahon ngayon? Ang pagbabalik nitong anak na ito na si Jesus Kristo, na anak ng Diyos, nag-aasam tayo sa kanyang pagdating? Ngayon tingnan nyo na ang pagkakasalansan. Lahat ngay aminado na sila sa kondisyon na ng pagiging Sodoma. Ako ngay napadaan lang sa California dito ng isang araw at may pinulot akong magazine o dyaryo na mababasa doon. Ang homosexualidad ay tumaas ng 60% nung nakarang taon. Kita nyo? Oh, grabe. Kahabag-habag. Kita nyo? Kaya't dahil inilaladlad ng mga kababaihan ang buon nilang katawan. Siya nga, at maglalakad doon sa kalsada na hubad. At sadyang kahiya-hiya. Pero sinabi nga ng Biblia na magiging ganoon ang gawin nila. At kahit yung mga kalalakihan mismo, kaya't sila'y talagang iba na. Kita nyo? At palala na ng palala. Kung ang sanlibutan ay magkakaroon pa ng karagdagang 50 taon, ang buong sanlibutan nga'y tutugay-gay sa ganap na pagkabaliw. Tingnan nyo na lang yung estado ng pag-iisip. 20 taon ang nakararaan. Tapos itong sa ngayon, kita nyo? Ngayon, tingnan nyo po yung eksena. Heto si Abraham, ang hinirang, tinawag palabas dito ngayon. At nandun naman si Lot sa ibayo ng Sodoma. At may 3 anghel na lumitaw doon. 2 anghel ang nagtungo roon para kausapin si Lot at ipinangaral nila ang salita at sinisikap na mailayo si Lot mula sa dakong yon. Tama ba? Pero itong isa ay nanatili roon kay Abraham. Itong isang ang ito'y di na nagsikap na mapalayo si Abraham mula sa kung anong lugar dahil siya'y nakalabas na. Kita nyo? Siya'y nakalabas na. Pero tingnan nyo yung uri ng tanda na kanyang ginawa. Ngayon tingnan nyo, nakaupo siya roon, ang likod niya ay nakabaling palayo mula sa tolda. At si Sarah ay naroon noon sa loob ng tolda sa likod lang niya. Hindi pa niya nakikita siya kahit kailan. At alalahanin nyo, isang araw lang o 2 lang bago yun, ang pangalan niya ay Abram, at siya ang pangalan niya ay Sarai. Ngayon, Sarah na siya, S-A-R-A-H. Siya na may A-B-R-A-H-A-M na. Sabi niya, Abraham, nasaan ang iyong asawa na si Sarah? S-A-R-A-H. Sabi, siya'y nasa loob ng tolda sa likod mo. Sabi niya, dadalawin ko kayo sa ganitong panahon ng taon. Ngayon, 25 taon na hinintay niya ang anak na yon. Siya'y halos mag-100 taon na noon. Siya na may 100 taon na. Siya'y hayat 70 na. Sabi, dadalawin ko kayo sa ganitong panahon ng taon at makakamit niyo na ang anak na yon. At si Sarah, para bang natawa siya, alam niyo, lihim na natawa sa sarili niya. Sabi niya, ako, hayat isang matanda ng babae? Kita nyo? Bilang halo-halo po tayo na narito ngayon, pero nakukuha niyo naman siguro ang gusto kong sabihin. Bilang lalaki at asawang babae, yung relasyon nila bilang mag-asawa ay taon na ang lumipas. Kita nyo? Dahil siya 100 na at siya na may 70, pinatanda na talaga ng panahon. Sabi, ako, magkakaroon pa ng kaligayahan sa aking Panginoong Abraham at maging siya ay matanda na rin. Kita nyo? At pagkatapos, itong lalaki na ito ng likod niya ay di nakaharap sa tolda. Ang sabi, bakit si Abraham o bakit tumawa si Sarah doon sa tolda na sinasabi niya na ang mga bagay na ito ay di mangyayari? Tinawag siya ni Abraham na Elohim, ang Diyos yun. Si Elohim ang mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Kita nyo? Ang may buong kasapatan, ang mag-isang kusang nabubuhay. Sa pasimula ang Diyos. Kunin niyo po yung salitang Diyos. Tingnan niyo yun doon. Kaya't yun din ang pagkakasalin nun. Elohim, Hayun nga roon noon si Elohim na nahayag sa laman, na kumain ng karne ng baka, uminom ng gatas ng baka, at kumain ng tinapay, at naupot nakipag-usap kay Abraham. At batid ni Abraham na kaya niyang talusin kung ano ang nasa isip ni Sarah na naroon sa likod, at yun ang dahilan kung paano niya nalaman
na hayo ng Elohim. Sinabi ni Jesus, pansinin, sa mga araw ng anak ng tao ay mahayag, inihahayag sa huling mga araw ay tulad sa mga araw ng Sodoma. Ang Diyos ay nahayag sa kanyang iglesia sa mga tao. Ipinakikilala ang sarili, kita nyo, sa laman ng tao, kung paano siya noon. Ngayon tingnan nyo, gusto kong tanungin kayo ng isang bagay. Sa lahat ng mga kapanahunan, magmula pa nung ang sinaunang iglesia ay nagpasimula, di pa sila nagkaroon ng mensahero sa kanila ng pangalan ay nagtatapos sa HAM. Ngayon lang, GRAHAM. Tama, na humayo roon, tinatawag ang mga tao ni na Oral Roberts at ng isang Billy Graham. Kita nyo? HAM. Nagkaroon na noon ng Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy, Sunday. Lahat sila, kita nyo, sa iglesia sa lahat ng mga bansa. Iglesia sa buong mundo. Pero wala ni isa na nagtatapos sa HAM. Ngayon lang. At yun nga, si Billy Graham. Kita nyo? At 6 na letra po yun. GRAHAM. 6. Ibig sabihin, ang tao ay ipinanganak o nilikha noong ika-6 na araw. Ang bilang na 6 ay bilang ng tao. Ayun nga siya, sa iglesia sa natural. Si Abraham naman ay ABRAHAM. 7 letra. Kita nyo? Tingnan nyo mismo ang pagkakasalansan ng eksena sa panahong ito ngayon. At tingnan nyo ang nangyayari mismo. Si Abraham ay nakakita ng marami mga tanda't kababalaghan at lahat na mismo na ginawa ng Diyos. Ganon din ngayon ang iglesia. Natanggap nyo ang Espiritu Santo, nakapagsalita sa iba't ibang wika, nagpamalas ng lahat nitong mga tanda't mga kababalaghan. Pero may pangako nga sa inyo, kung papaano noon ay mangyayari ito muli. Magliliwanag sa panahon ng gabi. Si Jesus Kristo na siya pa rin ang siyaring anak ay magpapakita muli sa eksena sa kanyang iglesia at gagawin ang siyaring bagay na kanyang ginawa noon. Ipinapakita na siyang salita na nahayag. Kita nyo? Tinatalos ang lihim na naroon sa puso. Inihahayag at ginaganap ang mga bagay-bagay na itinakda mismong gawin niya. Ganap na yun mismo ang salita ng Diyos. Medyo atrasado na tayo, kaya atin nang iyuko ang ating mga ulo pansumandali habang dudulog po tayo sa Kanya at ihiling sa Kanya na pagtibayin ng Kanyang salita. Makalangit na Ama, limitado lang po talaga ang oras. Gugugol ng oras at mga oras na uupo rito para may saysay lang ang mula Genesis hanggang Apokalipsis na ito na talaga ang oras. O Panginoon, itong unang beses na pagbisita namin sa mga maiinam na mga taong naparito sa dakong baybayin dito na alam namin na darating ang araw na ito'y mapapasailalim sa dagat at wala ngang bato na mananatiling nakapatong sa isa pang bato. Magkakaroon ng, grabing panahon talaga ang naghihintay sa hinaharap. Nawa Panginoon, sa oras na ito na kami nagbibigay ng saksing patotoo, naway ang Espiritu Santo ay dumating mismo ngayon at ang mga salitang ito na aking ipinangungusap, kanya nawang itaguyod ito sa pamamagitan ng pagpapatunay rito. Napatunayan niya sa mga taong naparito na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ang atuparin ng kasulatan na yon. Batid po namin na di mo naman kailangan na gawin yon, Panginoon, para patunayan na ikaw ang Diyos. Pero gaya nga ng nababasa namin sa aklat ni San Mateo, doon sa bahagi ng 12 kabanata, hindi niya kailangang magpagaling para ipakita na siya ay Diyos. Pero kanya ngang ginawa, nang sa gayon, ang bagay na yun ay magkaroon mismo ng katuparan. Narapat lamang na kanyang tutuparin ang kanyang salita. At gustong-gusto niya na gawin yun. At kanya mismong gagawin yun dahil siya ay Diyos. At dalangin ko ngayong gabi, ngayon na kanyang tutuparin ang salita na ito rin na ipinangako para sa oras na ito. Naway ang lahat ng mga kapatiran at maging ako at lahat ng mga tao na narito at sa mga kapatid naming babae, sa kalugod-lugod na grupo ng mga tao rito, naway makita nila ang iyong presensya na narito mismo sa kalagitnaan namin. Amin pong inihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, medyo atrasado na tayo sa oras, kaya tatawag na lang siguro tayo ng, talagang atrasado na po talaga. Mga 10 minuto na lang siguro o 15. Tatawag lang tayo ng ilan dito sa pila para sa pananalangin. Prayer cards, nakapagbigay ba kayo sa kanila ng A? Oo, mga A. Sige, A. Bilang isa. Siguro bilang isa hanggang sino po ang may hawak ng prayer card A bilang isa? Itaas nyo lang ang inyong kamay. Kung nakakapaglakad ka, diyan po sa muntin yung card, may bilang na nakasulat diyan. A number 1, raise up your hand. A, bilang isa, itaas mo ang kamay mo. Wala po ba sa mga nakaupo? Bueno, nagkamali yata kayo. Prayer card A, bilang isa. Bueno,
Oh, meron. Sige. A, bilang dalawa. Sige po't pumarito lang. Kung magagawa mo, ginang, sige po't pumuesto ka lang dito. Bueno, tingnan natin. Kaya ba niyong makadako riyan? Di yata. O sige, diyan sa paibabang bahagi riyan. Sige. A, bilang dalawa. Sino po ang may hawak? Bilang tatlo. Itaas niyo ang kamay niyo. Kung di kayo makalapit, yan po ang dahilan kung bakit tinatawag natin isa-isa, dahil baka kailangan naming alalayan sila para makaparito. Bilang tatlo. Bilang apat. Sino po ang may bilang apat? Bilang lima. Dito sa ibaba rito, ginang, pumarito lang. Bilang anim, prayer card bilang anim. Ito po yata ang ginang dito na nagtataas ng kamay, na nakasuot ng munting ng puting balabal dito. Nasa sayo ang bilang anim, bilang pito. Minsan bingi sila, kaya baka di nila naririnig. Kuminsan di naman makalakad. Pito. Walo. Parang di ko yata nakita na nagtaas ang bilang walo. Pwede nyo bang itaas ang inyong kamay? Ayan na. Siyam. 10. Sige, maghintay lang tayo riyan ng konting sandali, kaya't atrasado na po talaga. Tingnan lang po natin ito pansumandali. Hawakan nyo lang ang inyong mga card. Tatawagin namin kayo isa-isa, kita nyo? Pero manatili lang po sa linya. Ngayon, may ilan naman dito ang walang prayer card. Itaas nyo lang ang inyong kamay, sabihin, may sakit ako. Wala po akong prayer card. Itaas nyo lang ang kamay nyo. Itaas lang ng maigi para makita ko. Sa palagay ko ay marami sa buong paligid. Ngayon tingnan nyo. Gusto ko pong mangusap sa inyo pansumandali habang nakapila sila. Meron pong babae noon. Sabihin na lang natin, kaya't doon sa Biblia, sabihin na lang natin na wala rin siyang prayer card, kagaya niyo. At pero may pananampalataya siya. At kaya ang sabi niya, kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, ako'y gagaling. Ilan na nakakaalam doon sa kwento, mainam. At nung hipuin niya ang kanyang damit, umaling siya at nagsabi, sino ang humipo sa akin? Bueno, naisip ni Pedro na baka isipin ng iba na masyado itong sensitibo. Sabi niya, naku, nasasanggi-sanggi ka naman ng lahat. Bakit mo po sinasabi kung sino ang humipo sa iyo? Naku, baka di maganda ang isipin nila tungkol sa iyo kung iyong... Sabi niya, pero naramdaman ko na ako'y nanghina. May bisa na umalis mula sa kanya. At bumaling siya tumanaw sa mga nakatingin sa kanya roon hanggang sa makita niya ang babae. At sinabi niya dun sa babae na yung pag-aagas niya ng dugo, yung pananampalataya niya ay pinagaling na siya. Ilan po rito nakakaalam na yan ay totoo. Ngayon, hindi ba't nasabi ko na itong katagang ito? Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi ba't sinasabi ng Biblia na siya'y dakilang saserdote na naihipot na habag sa ating mga kahinaan? Tama ba? Kung ganoon, ay sa anong paraan siya gagawa ngayon? Siya nga'y gagawa sa paraan kung paano ang ginawa niya noon. Tama po ba? Ngayon, alalahanin niyo, maaari niyo pa rin siyang mahipo, kita niyo? Hindi nagsisinungaling ang mga kasulatan, kita niyo? Ngayon, ang tanging wala lang dito ay yung katawan niya na nakikita. Pero kayo, siya ang puno ng ubas at kayo ang sanga, kita niyo? Ibig, kayo ay sanga, kayo ang kumikilos, kayo at ako ay kikilos ng magkasama. Ngayon, maski gaano pang kapuspos niya ako pahiran, kinakailangan niyang pahiran din kayo. Ayan nga, kita niyo? Dahil haya't kinakailangan ng kapwa negatibo at positibo para makagawa ng liwanag. Kaya ngayon, kayo nga'y kailangan din mismong manampalataya. Siya nga rin. Ngayon, kayo ng mga walang prayer card, bumaling lang kayo sa direksyon na ito at sabihin, Panginoong Yesus, ang lalaki pong ito hindi ako nakikilala. Kung may isang bagay na nakakasigurado, ang lalaking ito hindi ako kilala. Pero ako po'y pinahihirapan talaga ng kung anong suliranin at ipaging nawa na siya'y babaling din at sasabihin sa akin ang tungkol doon, gaya ng ginawa noon ni Jesus. At mangyaring alam ko na di niya ako nakikilala, kaya tunay nga na ikaw yun na sa ganun ako'y makasampalataya rito. Magagawa niyo po ba ito? Sasampalatayanan niyo po ba ito? Sige po. Mahari lamang na manalangin na ngayon. Kunin ko lang po ito, parang mas maayos ang mikroponong ito. Mas maayos po, parang mas malakas ang dating kaysa kanina. Ngayon mga kapatid na lalaki, ito po ang ebanghelyo na inyong ipinapangaral. Kita nyo? At ipanalangin nyo po ako. Ngayon ang bawat isa'y tumaimtim sa abot ng makakaya nyo. At tumingin po sa gawin rito. At manampalataya kayo ng buong puso nyo. Manampalataya po lamang ng buong, hayat ng buong buo sa loob nyo. Sige po't manampalataya. At huwag mag-aalinlangan. Huwag kayong mag-aalinlangan maski katiting. Ngayon narito po ang isang ginang na nakatayo rito. Sa tingin ko siya at ako'y estranghero sa isa't isa. Di ko siya kakilala. At nakita mo na ako minsan noon? Saan po ito? Sa Clearwater? Ganong katagal na yon? Ganon po ba? Sa St. Petersburg? Ganon po ba? Nakapunta na ako noon sa St. Petersburg. Mga ilang taon na rin ang nakararaan noon. Bueno, ngayon marahil naroon ka't nakaupo sa mga dumalo noon o parang ganon. Kaya di kita kakilala, alam mo.
o haya't wala rin akong nalalaman tungkol sa iyo. Kaya ngayon, eto ako na nakikipag-usap sa iyo, katulad nga ito noon sa ating Panginoon, at doon sa babae na nakatagpo sa Nibalon, nung panahon na yon, kita mo? At siya po'y nakipag-usap sa babae ng ilang sandali para malaman kung ano ang suliranin sa kanya. At natagpuan niya yun dahil, kita niyo, ang babae ay tao at may buhay siya, isang espiritu, at siya na may Diyos. At siya may espiritu mismo ng Diyos na naroon sa kanya, at may kung anong bagay na mali doon sa babae, at ipinakita sa kanya ng Ama kung ano ito. Alam mo, sinabi niya, wala siyang gagawin na anumang bagay hanggang sa ipakita sa kanya ng Ama unang-una. Alam niyo, naroon yon sa San Juan 5:19. Tama po ba, kapatid na lalaki? Ang sabi niya, ako, kaya't di mo na't kailangan niyang makita. Kinakailangan niyang makita ito muna. Si Jesus nga'y di gagawa ng isang bagay hanggang sa makakita muna siya ng isang pangitain. Ilan po ang nakakaalam na yan ang katotohanan? San Juan 5:19, hindi ako makagagawa ng anuman kundi ang Ama. Ang makita ko na gawin muna ng Ama, kita niyo? Ngayon, kung siya, ngayon mangyaring hindi ako siya, at di rin naman ikaw yung babae, pero nananatili pa rin Diyos yun, kita mo? At narito tayo, nagkatagpo para sa isang layunin. Ngayon, ito pong babae rito, gaya ng nalalaman nyo, di po namin kilala ang isa't isa. Maraming taon ang nagdaan. Siya po'y isa sa mga nakaupo doon na dumalo. Katulad nyo ngayong gabi, nung nandun po ako sa St. Petersburg, ayon sa kanya, sa isa pong pagtitipon, wala po akong paraan. Siya'y ganap na di ko kakilala. Wala akong nalalaman na anuman tungkol sa kanya, at alam yan ng makalangit na Ama. Pero ngayon, narito siya para sa kung anong kadahilanan. Maaring para yun sa iba pang tao. Suliranin marahil sa pera, suliranin sa tahanan. Siya po'y may sakit marahil mismo. Di ko, marahil para sa ibang tao. Di ko alam kung anong ipinunta niya rito. Kita nyo? Siya po isang babae lang dito. Ngayon, sabihin na lang natin na may sakit siya. At ako po'y aakto na katulad nitong kalugod-lugod nating kapatid na si kapatid na Oral Roberts. At magpapatong ako ng mga kamay sa kanya. Magsasabi, pinagaling ka na ng Panginoon at ang lagay mo'y pinaigina at humayo kayo't sampalatayanan niyan. Mainam yun. Yun nga'y kasulatan naman mismo. At kung sasampalatayanan nyo, gagaling talaga kayo. Kita nyo? Pero kita nyo, pagmiministeryo po yun ni kapatid na Roberts. Di po yun ang sa akin, kita nyo? Ngayon, ito po ang isang pagsilip dito. Mas mataas ng isa dito sa huling kapanahunan. Ngayon, ano si Jesus? Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, kung tatayo siya rito na suot ang siya ring Amerikano na ito na suot ko na ibinigay niya sa akin ngayon, kaya't kung ang babae ay may sakit, mapapagaling ba niya ang babae? Ngayon, dahan-dahan lang. Hindi po, hindi niya gagawin. Ginawa na niya kasi ito. Kita nyo? Sinasugatan dahil sa ating pagsuway. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay tayo pinagaling. Ginawa na niya ito. Ang tanging natitira na magagawa niya ay ang ipakilala ang sarili niya sa babae. Tama po ba? At sadyang ang ipakilala mismo na siya'y nagbangon na mula sa patay at nabubuhay. At ngayon, ipakikilala nga niya ang kanyang sarili. At ang tanging paraan para magawa niya yan ay kung papaano nga siya noon. Siya'y mapagkikilanlan na propeta. Tama po ba? Ngayon ako, di po ako ito dahil wala akong nalalaman tungkol dito. Kaya't labas na ako riyan. Mangyaring kinakailangan na siya mismo. Kaya kung tayo ang sanga at siya ang puno ng ubas, magpapadala siya sa akin ng kanyang espiritu para ipaalam sa akin ang ilang mga bagay tungkol sa iyo o kung ano ba ang ninanais mo, ano ikaw noon, ano ka ngayon, kung ano ka sa hinaharap o kung ano, malalaman mo nga kung ito ba'y katotohanan o hindi, kung yun ay nangyari na. Kaya ibubunsod talaga niyan na makita mo talaga na siya'y nabubuhay at nasa piling natin ngayon. Kita mo? Kayo po ba riyan ay maibubunsod naman ng palataya rin kung kanya itong gagawin? Ngayon, itaas niyo yung mga kamay. Gusto pong malaman na kayo po'y nangangako sa Diyos na maibubunsod nito na makasampalataya ako. Kita nyo? Na siya'y kanyang, kita nyo? Ngayon, kanino ko pa binabanggit na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Ngayon, siya ba'y nabubuhay? Yun ang mahalaga. Nandito ba siya? Tayo po'y sumigaw at nakaramdam ng kung anong bagay. Kagaya na lang halimbawa ng isang lalaki na wala siyang paningin. Tapos lalakad siya palabas at mararamdaman niya yung araw. Di nga niya malalaman kung ano yun. Basta isang bagay na mainit. Pero kung ang lalaki ay nakakakita, haya't makikita nga niya kung ano yun, na masasabi niyang ang araw yun. Ano ba ang araw? Sa isang tao na di nakakakita ng buong buhay niya, marahil sa isang ang di pa nagkakaroon ng paningin noon. Ngayon, ito na po mismo yung paningin. Kaya't ang bagay na inyong sinasamba mismo't ipinagbubunyi, heto na ito na inihahayag ang sarili at nakikita nyo na kung ano ito. Kita nyo? Ngayon, heto na ito. Narito rin ang Biblia na nakapatong lang dito at ang maiinam ng mga kapatirang lalaki sa dako rito at sa buong paligid. Kapwa kami estranghero sa isa't isa.
Ngayon, naway ang Panginoong Yesus ay maghayag. Ngayon, yung magpagaling o maibigay sa kanya ang hiling niya, kung pera, siguro po kung mababa lang dahil wala po akong ganun kalaki. Pero gagawin ko sa abot ng makakaya ko. Pero ngayon, yung magpagaling, di ko po yan kayang gawin, kita nyo? Kinakailangan na manggaling yun mula sa kanya. Pero ngayon, kung magsasabi siya sa akin ng bagay na tungkol sa iyo, at alam mo na imposibleng may alam ako tungkol doon, at kung magsasabi siya sa akin ng bagay na tungkol sa iyo, ibubunsod nito na umigting ang inyong pananampalataya. Di po ba't ibubunsod ka nito na manampalataya na siya'y narito? Ngayon, naway ipangyari niya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, inilalagay ko ang bawat espiritu na narito sa ilalim ng aking pamamahala ngayon para magbigay sa inyo ng pagpapatotoo sa salitang ito ng Diyos. Akin lamang, manalangin lang ngayon, kita nyo. Sasabihin nyo, ano pa bang hinihintay mo, kapatid na Branham? Ilan na ang nakakita ng litrato ng liwanag na yon? Yun siya. Narito na ito mismo ngayon. Ngayon, di nga may tatago ng ginang ang kanyang sarili. Subukan man niya, di niya yan magagawa ngayon. Kalugod-lugod siyang ginang. Wala siyang dapat na ikabahala. Nararamdaman din niya na may kung anong bagay na nangyayari. Ayan nga. Pero ang kailangan mismo ng ginang, siya po'y mayroong kondisyon na nakakapilay na palala na ng palala sa kanya. Arthritis na palala ng palala sa ginang. Ganon nga. Yun. Kita nyo? Oo. Itas mo yung kamay kung totoo, kung arthritis nga. Ngayon, maniniwala ka ba sa akin kung masasabi ko sa iyo kung saan sumasakit ng husto yung arthritis? Diyan sa mga buto mo. Ganon nga. At mayroon pang ibang suliranin sa iyo. Naniniwala ka bang magagawang sabihin sa akin ng Diyos kung ano yun? May tumor ka. Siya nga po. Ganon nga. Itas mo ang iyong kamay. Naniniwala ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung nasaan yun? Nasa dibdib mo. Ganon nga. Iwagayway mo ang kamay mo ng pagganito. Ngayon kita nyo, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, sinasampalatayanan mo ba yan ng buong puso mo? Umayo ka, at di ka na niyan gagambalain pa kung ganoon. Umayo ka lang, sige po't manampalataya lang ng buong puso mo, yun lang ang dapat mong gawin, kita mo? Umayo at manampalataya, kita nyo? Ngayon, hayan nga, kita nyo? Di ko kakilala ang ginang. Ngayon, alam nyo ba kung gaanong katagal akong nangusap sa inyo? Lampas 45 minuto siguro. Pero parang mas nakakaramdam ako ng panghihina ngayon mula roon kaysa nung nangusap ako ng mahaba kanina, kita nyo? Ngayon, ito po ang isa pang binibini. Kami estranghero sa isa't isa, sa palagay ko. Di namin kilala ang isa't isa, pero kilala kami pareho ng Diyos. Ngayon, kung makapagsasabi si Jesus sa akin ng kung anong bagay tungkol sa iyo, na alam mo na wala akong alam, makatutulong ba yun para magkaroon ka ng pananampalataya sa bagay na ihihilingin mo? Makatutulong din ba yan sa mga nakaupo rito ngayon? Kita nyo? Ngayon, alalahanin nyo. Siya mismo ang nangako na yung eksena ay saktong katulad doon sa Sodoma. Nakita nyo naman ang Sodoma. Nakita nyo si Billy Graham. Ang lahat, ganoon na ganoon. Now watch the Abraham group up here. See? The royal seed of Abraham. Being dead in Christ are Abraham's seed. That is right, brother. We're on. Ngayon, masdan nyo, yung grupo ni Abraham sa dako sa ibayo, kita nyo? Ang maharlikang binhi ni Abraham. Yamang mga patay na kay Kristo, tayo binhi ni Abraham. Ganon nga mga kapatid, lahat tayo isa pong tumor. Ganon nga, walang naging magandang dulot yung pag-oopera at nagnanais ka na, nagkakaroon ka ng kabalisahan dahil doon sa tuwina. Nananampalataya ka ba na lilisanin ka na nito? Sige, pagpalain ka ng Diyos. Sa kung paano mo nga ito sinasampalatayanan, ganon din na mangyayari ito sa iyo. Sige po, manampalataya lamang ngayon, huwag magalinlangan, kita mo? Manampalataya, binibini. Sige po, ang kasunod naman, ayan nga, kita nyo? Ngayon lumapit ka na, ikaw na ang kasunod na pasyente. Ngayon, tayo estranghero sa isa't isa. Tayo estranghero sa, di pa kita nakikita kahit kailan. Ikaw nga'y, di mo pa ako nakikita kahit kailan sa buong buhay mo. At di pa kita nakikita kahit kailan sa buong buhay ko. Tayo'y dalawang tao na ngayon lang mismo nakita. Ngayon, ano po ba ito? Isa itong kaloob, kita nyo? Ang kaloob po ay ditulad ng patpat o tapak na ikaw mismo ang gagamit para magputol ng hayat kung anong mga bagay. Ang kaloob po ay isang daan para maisantabi mo ang sarili mo doon, kita nyo? Inyong ngang, kailangan kong maisantabi ang sarili ko, tapos ang Espiritu Santo na ang buong kikilos, kita nyo? Di nga ito bagay na kukunin mo mismo at gagamitin mo. Isa itong kaloob para maisantabi mo ang sarili mo, tapos gagamitin ka na ng Diyos, kita nyo? Matapos na maisantabi mo, katulad nga ng munting, di nyo nga yun kayang ipaliwanag, dahil di nyo kayang ipaliwanag ang Diyos. Ang Diyos po'y sinasampalatayanan natin. Di natin siya ipinapaliwanag, di natin kaya. Nakikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at di nga sa pamamagitan ng siyensya, o kung anong paraan. Di nyo magagawang patunayan siya sa pamamagitan ng siyensya.
inyo lang siyang sinasampalatayanan. Di nyo magagawang patunayan kung ano ba ang pag-ibig. Di nyo magagawang patunayan kung ano ba ang kagalakan, ang buong kagayakan ng Diyos, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis, ang lahat pong yan ay sobrenatural. Kita nyo? Di nyo magagawang patunayan, pero alam nyo na kamit nyo. Kita nyo? Ganun nga. Kaya alam nyo ito sa sarili nyo. Ang ginang po ay talagang balisa. Siya'y may kung anong suliranin sa kanyang bibig, sa loob ng kanyang bibig. Ganun nga. Kung ganoon, itaas mo ang kamay mo at maaaring magdulot ito ng kanser. Kinakatakutan mo ito. Ganun nga. Ngayon, sasabihin nyo, hinulaan mo lang naman. Hindi ko pa hinulaan. Ayan nga, di mo lang basta mauhulaan yung ganong mga bagay. Tumingin ka rito uli. Isa kang kalugod-lugod na tao. May nangyari sa iyo noon. Pero siget akin lang, heto, nagkaroon ka rin ng aksidente sa sasakyan. Siya nga, di po ba? Kung tama, itaas mo ang iyong kamay. Kaya't, nakita mo na, imposible na aking malaman yan. Sige, kung ganoon, pumayo ka na sa iyong daan, magalak. Sampalatayanan mo lamang ang Diyos. Amen. Sampalatayanan nito. Siget, lumapit ka na. Manampalataya ka. Sumasampalataya ba kayo? Ngayon, kayo na iba pa na nariyan. Sige po't manampalataya lamang ng buong puso nyo. Huwag magalinlangan. Bagkus, manampalataya ng bawat salita ay katotohanan. Kita nyo? Ayun nga siya. Ayan po ang inyong Panginoon. Siya'y nariyan mismo sa kalagitnaan nyo. Inyo po bang sinasampalatayanan yan? Kayo na nariyan. Ngayon, tayo estranghero sa isa't isa. Sa tingin ko, di kita kakilala at di mo rin ako kakilala. Bueno, mainam yon. Ngayon, totoo yun dahil di pa ako nakakapunta sa dako rito noon, alam mo. Ngayon pa lang kami nakapunta sa bayan na ito at may pangangailangan ka. O kung ano man yun, naniniwala ka ba na magagawa ng Diyos na sabihin sa akin ang iyong pangangailangan o kung ano man yun? Maniniwala ka sa akin? Di po yan para sa iyong sarili. Para po sa ibang tao. Ganun nga, ang iyong apo. At ang apo na yun ay may sakit na medyo nagpapabagal ng paglago ng isip. Ganun nga. Sa ibang lugar din, hindi sa dako rito, parang New Mexico po. O sa New Mexico po, doon nga, pumayo ka na, manampalataya ka ngayon ng buong puso mo. We are strangers one to another. We are first time meeting, but Tayo estranghero sa isa't isa. Ito ang ating unang pagkikita. Pero sige po, sa lalaki na nakaupo riyan, yung bagay na ito, istulang kumilos ng pagganito. Tinitingnan ko, pinahirapan ka ng sakit sa tiyan, Ginoo. Tama, nakaupo ka riyan at iniisip mo kung papaano yung naipangyari, hindi po ba? At iniisip mo ang sarili mong tiyan. Kung tama, itaas mo ang iyong kamay. Di ko kilala ang lalaki. Di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Sige po, may bisyo ka na gusto mong mahinto. Paninigarilyo. Gusto mo bang mahinto na ang paninigarilyo mo? Yun ang dahilan ng problema sa tiyan. Kapag naninigarilyo ka, yung nicotine ay bumababa doon. Pinahihilab ng katakot-takot ang iyong tiyan. Di ko pa nakikita ang lalaking ito sa buong buhay ko. At heto nga siya. Ngayon tumayo ka kung yun mismo ang katotohanan, Ginoo. Iwinawaksi ko ang paninigarilyo mula sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Humayo ka't magaling ka na. Ngayon, di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Ano yung nahinipon niya? Ang Panginoon ang hinipon niya. Eto rin na, yung binibini na nakaupo sa tabi mo riyan na isang mahal sa buhay, siya'y may suliranin din sa tiyan. Ayan nga, ganun nga. Gusto mong maalpasan niyang sakit mo sa tiyan, binibini? Kita mo, ang Espiritu. Kaya't ito na ang huling panahon. Nakikita niyo ba yung liwanag na yun na nakapalawot sa paligid sa tabi nila? Ayan nga. Sige, hayan nga. Ngayon, humayo ka na, manampalataya. Lilisanin ka na ng pagka-nervyos mo. At yun ang dahilan ng sakit sa tiyan. Ganun nga. Manampalataya ka na ng buong puso mo ngayon. Sige, heto rin, na may isa pang binibini na nakaupo riyan sa tabi mo. May allergy siya. Kung tama yun, tumayo ka, binibini. Ayan nga, tumayo ka at ipatutuo mo yun. At sige, ikaw ba'y sumasampalataya na aalisin na yun ng Diyos mula sa iyo? Kung ganoon ay matatanggap mo ang hinihiling mo. Ngayon, di ko pa sila nakikita sa buong buhay ko. At yun naman talaga ang katotohanan. Ano yung hinipon nila? Hinipon nila ang dakilang saserdote na nahihipot na habag sa ating mga kahinaan. Sino man kayo sa dako riyan? Sige, kayo po'y manampalataya lang sa siring bagay na yun. Sige po't manampalataya lang. Nakaupo nga riyan ang isang lalaki nag-aasam ng bautismo ng Espiritu Santo. Naghahanap din siya ng trabaho. Ayan nga. Nananampalataya ka ba na ibibigay sa iyo ng Diyos ang Espiritu Santo at ibibigay sa iyo ang trabaho? Ngayon, sige po't itaas mo ang iyong kamay. Ikaw riyan, nakaupo riyan na puting damit ang iyong suot. Bueno, di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Pero yun nga mismo ang kanyang iniisip. Kung tama yun, iwagayway mo ang kamay mo ng pagganito.
Ngayon nakikita niyo na ba? Tinatalos ng salita ng Diyos ang pag-iisip at haka ng puso. Si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya nga ito na nariyan. Di naman pwedeng ako ito, hindi ako yon. Ako po'y 20 yarda ang layo dun sa lalaki. Pero ang hinipo nga ng lalaki ang dakilang saserdote. Oo, ang maiisip lang na si Kristo ay narito, kaibigan. Inyo po bang maiisip? Pasensya na po, Ginang. Kinakailangan ko lang sumunod. Opo, dahil talagang malakas ang hatak ng pananampalataya. Nagumpisa na yun dun. Kaya mahirap na ngayong isang tabi, kita mo? Sige po. Isa kang mananampalataya. At nananampalataya ka na iyong pag-oopera na isasalang ka. Nananampalataya ka ba na kayang alisin yun ng Diyos mula sa iyo bago yung pag-oopera? Iyo rin bang sinasampalatayanan? Ayan nga. At nananampalataya ka ba ngayon na may anak na babae po sila na may kung anong uri ng hay fever? O parang ganoon. Nananampalataya ka ba na pagagalingin siya ng Diyos mula sa hay fever na yan? Sinasampalatayanan mo? Sige. Ngayon, sige, pumunta ka sa kanya at patungan mo siya ng kamay at manampalataya ka ng buong puso mo at pagagalingin siya mismo ng Diyos. Manampalataya. You want to eat your supper? Believe your stomach will be all right? All right, then go eat. Come. Bring it. Have faith. Don't doubt. Come, lady. Gusto mo bang kumain na ng iyong hapunan? Nananampalataya ka na ba na iyang tiyan mo ay igi? Kung ganoon, sigit kumain ka na. Ang Panginoong Yesus ay narito. Sige po, halika. Alalayan niyo ang ginang. Manampalataya, huwag magalinlangan. Halika, ginang. Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang diabetes na yon? Paigihin ka ng buong puso mo? Pinasampalatayanan mo ba ito? Sige, humayo ka na sa daan mo. Pagalak at sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, ng buong puso mo. Magagawang pagalingin ng Diyos yung problema mo sa likod. Paigihin ka. Sinasampalatayanan mo ba yan? Sige, humayo ka na sa daan mo, sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, ng buong puso. Kailangan mong manampalataya. Halika, binibini. Kabataan ka pa, pero madali kang mamamatay dahil sa sakit sa puso. Pero nananampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos yung puso mo? Sige, humayo ka na kung ganoon sa iyong daan. Magalak, magsabi, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at manampalataya ka lamang ng buong puso mo. Sige, halika, Ginoo. Nagkaroon ka ng pagkanerbiyos. Nagdulot yun ng peptic ulcer sa iyong tiyan. Sige, kumain ka na ng hapunan mo. Pinaigi ka na ni Yesus Kristo. Manampalataya ka ng buong puso mo. Sinasampalatayanan mo ba ito? Nananampalataya ka na kayang pagalingin ng Diyos ang hika na yan? Ikaw na nakaupo yan, nakatingin sa akin. May suot na salamin. Munting pa kwadradong disenyo ang damit. Kabinibini po. Nananampalataya ka ba? Ikaw na nakaupo yan sa dulo. Nananampalataya ka ba na kayang resolbahin ng Diyos ang hika na yan? Itaas mo ang kamay mo kung sinasampalatayanan mo. Sige po, pagagalingin ka niya. Ano ang naiisip mo tungkol doon sa eksenang yun sa likod niya, Ginoo? Nananampalataya ka ba na makakaiwas ka rin sa pag-oopera ng tumor? Nananampalataya ka ba kukunin ng Diyos ang tumor na yan at pagagalingin ka? Pagagalingin ka mula sa tumor na yan? Nananampalataya ka? Sige po, Ginoo. Matatanggap mo rin ang sayo. Siya nga, kita nyo? Sige, kung makasasampalataya lamang kayo at di mag-alinlangan, tunay na gagawin yun mismo ng Diyos. Amen. Ilan po sa inyo riyan ang nananampalataya ng buong puso nyo ngayon na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Nananampalataya ba kayo na yun si Jesus na nagbangong muli? Ngayon, kahit sino naman sa inyo ay alam na kung ako lang sa sarili ko, ay di ko kayang gawin yon. Wala po akong nalalaman na anuman tungkol sa inyong lahat, pero siya po ang nakakaalam. Ngayon, sinasabi rin ito ng Biblia. Ilan po sa inyo ang mga mananampalataya? Itaas niyo ang inyong kamay. Ngayon, sinabi ni Jesus, ang huli niyang mga salita sa iglesia, nung paalis na siya, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at ang mga bautismuhan ay maliligtas. Ang sumasampalataya ay di mapapahamak. Ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila na nananampalataya. Kung ipapatong nila ang mga kamay nila sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Ngayon, maaari niyo bang gawin ang isang bagay para sa akin kung ganon? Ngayon po'y ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa't isa. Wala po kayong gagawing iba kundi ipatong lang ang inyong kamay sa katabi niyo. Ipatong lang po ng paganoon. Ganon po, ipatong lang ang kamay sa kamay ng isa pa. Sige po, gusto kong tanungin kayo ng isang katanungan. Gusto ko pong tumingin kayo sa akin. Alalahanin niyo, gaya nga ng mariing pagkakasabi rito ng kasulatan, si Abraham ay di na nakikita pa ng isa't panibagong tanda hanggang sa ang anak na lalaking iyon ay dumating. Yun ang huling tanda na nakita ni Abraham. Lagi pong may tanda. Sasabihin ko nga sa inyo, Iglesia, ito na ang huli nyo.
Ang pagpapakita ng anak ay nalalapit na talaga. Sa oras na di nyo iniisip, ito'y aagawin na. Ang mga tao ay magpapatuloy pa rin sa pangangaral nila. Iniisip na maliligtas pa sila at lahat. Siya nga'y katulad nga nung dumating noon si Juan at lahat. Nagpatuloy lang ang mga tao. Tapos na pala ang panahon. Mas nalalapit na po kaysa sa naiisip natin. Ngayon, nakapatong na ang inyong mga kamay sa isa't isa. At nasaksihan nyo na ang isang bagay na ipinangako ni Jesus na sa huling mga araw na ito ay kanyang gagawin. At heto nga't siya'y bumaling mismo at ginawa ng sakto ang kanyang sinabi. Ngayon, sinasabi nyo na kayo'y mananampalataya. Ako po'y naniniwala riyan. Ngayon, nakapatong na po ang inyong mga kamay sa katabi nyo riyan. At ang kanyang presensya ay narito na ngayon. Ngayon, siya po ito. Nakikita ko nga ngayon na may isang lalaki na pinagaling mismo ngayon. Ngayon mismo, na ang kamay niya ay nakapatong sa katabi niya. Kita niyo? Ito nga'y kung ano talaga ang nilayon para rito na ipangyari. Pero kita niyo, dumating nga ito sa panahon na umiiral ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Kung dumating ito sa panahon ng revival, madali lang po sana at gagana na agad ng paganoon. Pero kita niyo, ito nga'y dumating nung siya'y sipain palabas ng iglesia. Naaalala nyo, nung isang araw, nung magkaroon ng lindol, naaalala nyo yung kapanahunan ng iglesyang Laodicea? Siya'y naroon sa labas ng iglesia. Pumakatok, sinusubukang makapasok muli. Kita nyo? Dumating nga sa ganoon, kita nyo? Sinusubukan niya na makabalik. Ninanais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa inyo. Sa inyong pananalangin. Ngayon, di kayo mananalangin sa sarili nyo. Ipanalangin nyo yung tao na pinapatungan nyo ng kamay. Dahil sila po'y nananalangin naman sa inyo. Kita nyo? At pagkatapos, kayo po'y manampalataya ng buong puso nyo. Manalangin kayo gaya ng ginagawa nyo sa inyong simbahan. Kung malakas ang boses nyo na manalangin, manalangin ng malakas ang boses. Kung nananalangin naman kayo ng pabulong sa sarili nyo, manalangin kayo ng pabulong. Kung paano man ang ginagawa nyo sa inyong simbahan, manalangin kayo. At sabihin, Panginoong Yesus, nakatitiyak po ako na ako'y nasa iyong presensya na ngayon. Ang dakilang Panginoong Yesus na ibinangon mula sa patay at ipinakikilala ang kanyang sarili sa dakong ito mismo ng bulwagan sa ibaba rito at tunay po, malapit sa Tampa, Florida. Nandito po ako sa ibaba at heto ka po sa bulwagan na ito ngayong gabi. At sa espiritu na taglay mo sa sarili mo nung narito ka noon, iyo pong ipadala ito muli sa amin. At nakikita po namin sa sarili naming pananampalataya o kay kapatid na Branham ng may pananampalataya sa pamamagitan ng kaloob na ginawad sa kanya na ipinanganak siyang nasa kanya na yon. At heto po na siya'y may kamit na pananampalataya na tumayo riyan at itambad ang kanyang sarili mula sa lahat nang di nakikilala ang sino man sa amin. At dumating ka at pinagana ang kaloob dahil isinantabi niya mismo ang kanyang sarili ng maluwag at iyo pong ginamit yon. Heto nga nahayan ang mga tao na nasa ibabaw ng entablado, nakitang-kita ng mga nakaupo rito, ganap na estranghero, at ipinahayag nito ang salita. Ang salita ng Diyos ay nahayag, ipinakilala na siyang salita, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Heto ka nga, at ako'y isang mananampalataya sa iyo, at ang akin pong kamay ay nakapatong sa isang katabi, at ang kanila rin namang kamay ay nakapatong sa akin. Ngayon, dakilang presensya ni Kristo, iyo pong pagalingin ang tao na ito. At sige po't, ipapanalangin ko kayong lahat. Ngayon, inyo lang ipanalangin ang isa't isa, habang mananalangin ako para sa inyong lahat, at gagaling kayo, bawat isa sa inyo, ngayon mismo, bawat isa na sasampalataya rito. Makalangit na Ama, habang ang grupo po ng mga tao ay narito sa gabing ito, at aming pinasasalamatan ka para sa iyong presensya, Panginoon. Yun ang patunay sa amin na ang aming relihiyong Kristiyano ay totoo. Ang relihiyong Muhammad, Buddha at lahat sila'y patay at nasa libingan, pero may libingan kami na walang laman, at isang buhay na Kristo na narito at kasama namin sa gabing ito. Ipinakikilala ang kanyang sarili sa persona ng Espiritu Santo na kumikilos sa amin at nagpapakita na siya ay salita sa oras na ito. Siya ang salita para bigyang buhay ang mga pangakong ito para sa panahong ito. At kung nagagawa nga niyang mapagkilanlan ng pangako na ipagkilanlan ng sarili niya sa pamamagitan nun, gaano pa kaya natutuparin niya ang kanyang pangako ng kagalingan na saksi kami na ipinangyayari sa lahat ng mga taon na ito na nagdaan. Iyo pong tingnan ang kamay ng mga mananampalataya, Panginoon, na nakapatong mismo sa isa't isa. Iniaalay ko po ang panalangin na ito para sa kanila, Panginoon, nang bawat isa sa kanila ay mapagaling. Iyo pong ipagkaloob ito. Naway ang kapangyarihan ni Jesus Kristo ay dumanuyong sa bawat isa sa kanila at dumating nawa ang pananampalataya na kanila pong di man kahit di nila kilala ang tao na pinapatungan nila ng kanilang kamay, pero batid nga namin na narito ka at ikaw mismo ito na hinihipo namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya.
Satanas, sa pangalan ni Yesus Kristo, lisanin mo ang mga taong narito. Lumayas ka mula sa mga taong ito, nang sa gayon sila'y makahayo at maging malaya sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Sige po, kapatid na lalaki. Ilan po sa inyo ang nananampalataya ng buong puso inyo na pinaigin na kayo ni Yesus Kristo? Tumayo, sabihin, ako po'y nananampalataya. Sige po, ngayon ang pananalangin na may kalakip na pananampalataya ay naipanalangin na. Kahanga-hanga, mainam, pagpalain kayo ng Diyos. Lutas na. Amen. Ngayon, ilan naman sa inyo na kanina'y nakalaylay lang ng pagganito ang mga kamay at di naniniwala kay Kristo at di pa siya natatanggap ngayon bilang inyong tagapagligtas at nagnanais na itaas ang mga kamay sa Kanya? Sabihin nyo, sa iyong presensya, Panginoon, ang siya ring Diyos na aking sinasampalatayanan na ahatol sa akin sa araw ng paghatol, siya'y narito sa inyo ng Espiritu Santo. Akin ka na ngayong tinatanggap bilang aking tagapagligtas. Itaas niyong inyong kamay, sabihin, gagawin ko po. Oo, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Ikaw, may iba pa ba? Ikaw, pagpalain ka ng Diyos. Napakainam. Diyan, pagpalain ka ng Diyos. May iba pa ba? Itataas ko ang aking mga kamay. Ninanais ko na ngayong tanggapin siya habang siya'y narito na ako'y nasa kanyang presensya. Wala na ngang mas ilalapit kayo hanggang sa makatagpo niya siya ng harap-harapan. Dahil dito, lahat ng kanyang mga katangian ay napagkilala na rito ngayon. Pinagagaling ang mga may sakit at tinatalos ang lihim ng puso. Siyang salita para sa oras na ito. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Itaas niyo ang inyong mga kamay ngayon kung sino man. Meron pa bang iba pa na nagnanais na tanggapin siya bilang tagapagligtas? Itaas niyo ng maigi ang inyong kamay ngayon para makita natin. Sige po, pagpalain ka ng Diyos, mainam yan. May, sa palagay ko, 8 o 10, 15 ang nagtaas. Ngayon, iyukoy niyo po ang inyong ulo ngayon habang mananalangin tayo para sa kanila. Bawat isa, kung nakatayo po kayo riyan malapit sa kanila na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay, sige po't sa mga Kristiyano riyan ay magpatong lang ng mga kamay sa kanila. Isa po sa mga pastor ang sige po't pumunta lang dito kung mamarapatin nyo ng madali. Ihilingin ko sa isa sa mga pastor dito na mag-alay lang ng panalangin para sa inyo sa oras na ito, para sa kanila ng mga kaluluwa na nagsipagtaas.